Kabanata 71. No. No. Lolo, kailangan ko pang alagaan si nanay. I can't be without an arm. Napaatras ang dalaga sa takot. Dahan daw ang lumapit sa kanya si Zilong at nakangising sinabi, natatakot ka na ba ngayon? Alam mo bang hindi mo kayang bilhin ang damit ng aking master kahit kailangan mong pagbayaran ang buhay mo? Ang swerte mo at dalawang braso mo lang. Pagkatapos noon ay bigla niyang inangat ang paa at sinipa ang kanang balikat ng dalaga. Isang malakas na hangin ang umihip. Takot na takot ang dalaga at alam niyang hindi niya ito maiiwasan. Kinailangan niyang ipikit ang kanyang mga mata at hintayin dumating ang sakit. Gayunpaman, 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo. Lumipas ang 10 segundo, ngunit walang nangyari. Maingat niyang idinilat ang kanyang mga mata, at nakita niya na wala pang 2 sentimetro ang layo sa kanyang balikat, huminto ang paa ni Zilong sa hangin, at ang isa pa niyang paa ay lumitaw sa hangin, na hamarang sa kanyang balikat. Ang may-ari ng binti na ito ay walang iba kundi si Lito, na nanunood sa buong proseso. Mukhang naayos na ang dalawa at hindi gumagalaw. Gayunpaman, makikita ng mga may kaunting alam tungkol sa martial arts na bagamat hindi kumikibo ang dalawa ay palihim silang nakikipagkompetensya. Nakita niyang masikip ang mga kalamnan sa buong katawan, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Halos ginamit niya lahat ng lakas niya. Pero kahit anong mangyari, hindi niya maigalaw ang mga paa niya. Paano ito posible? Nabigla siya at hindi makapaniwala. Ang payat na binata sa kanyang harapan, na mga 18 o 19 na taong gulang pa lang, ay may ganoong lakas. Pagkatapos ng 2 minutong pagkapatas, si Zilong ay pawis na pawis. Mapatla rin ang labi niya, at mukhang pagod na pagod. Sa kabilang banda, si Lito ay mukhang kalmado at relax. Ang ingay kanina ay nakaakit na ng marami sa mga bisita at staff ng Nolan. Sa sandaling ito, ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa 2 taong tahimik na nag-aaway. Damn it, hindi ako matatalo ng ganon-ganon lang. Naisip ni Zilong sa kanyang sarili, at pagkatapos ay may bakas ng lamig at kalupitan sa kanyang mga mata. Shock! Isang pilak na liwanag ang lumipad mula sa kanyang kamay at diretsyong bumaril sa tuhod ni Lito. Kasabay nito ay ang isang nakakalokong ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Sa mundong ito, walang makakatakas sa kanyang karayom na kumukuha ng buhay. Gayunpaman, sa susunod na segundo, ang kanyang ngiti ay nagyelo sa gilid ng kanyang bibig. Dahil, kasabay ng kanyang pag-atake, ang kanang kamay ni Lito ay pumitik, at isang sinag ng pilak na liwanag ang bumaril na parang kidlat. Ding! Sa isang malupit na tunog ng pagbangga ng metal, ang pilak na karayom na inilabas ni Lito ay eksaktong bumangga sa pilak na karayom ni Zilong, at ang dalawang karayom ay nahulog sa lupa ng sabay. Sa sandaling ito, hindi lamang si Zilong, kundi maging ang mga mata ng puting buhok na elder ay nagpakita ng bakas ng pagkabigla. Ang tila ordinaryong binata ay talagang nagtataglay ng ganoong kasanayang pamamaraan ng flying needle. Nakatingin sa pangit na mukha ng kabilang partido, ngumiti si Lito at sinabing, kaibigan, hindi magandang ugali ang palihim na pag-atake. Kapag nabigo ka, parurusahan ka. Gusto mo akong parusahan. Mag-isa ka lang. Puno ng panghahamak ang mukha ng binata na nagngangalang Zilong. Sino ka? How dare you stop me? You're courting death. Dahil doon, naging malamig ang mga mata niya. Bigla niyang itinaas ang kanyang paa at sumipa patungo sa templo ni Lito. Haha! Pinaikit ni Lito ang kanyang mga mata at ngumiti. Napakahusay. Sa ganitong anggulo at puwersang ito, halatang gusto na niya itong sipain hanggang mamatay. Kung ganoon, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Pagkatapos noon, umatras siya ng isang hakbang gamit ang kanyang kanang paa at tinadyakan ng malakas. Tumayo ang buo niyang katawan, at pagkatapos ay sinipa niya ang tuhod ng kalaban. Basag! May malutong na tunog ng pagbitak ng buto, na nagpatindig sa balahibo ng mga tao. Dahil sa sobrang bilis niyang kumilos, makikita na lamang ng karamihan ang kanyang katawan na kasing bilis ng kidlat. Hindi nila naiintindihan ang nangyari. Ah! Yung pa ako! Hanggang sa makarinig ng nakakakilabot na sigaw. Napayuko si Zilong sa lupa, hawak ang kanang paa at umuungol na parang baliw. Lumipat ang mata ng lahat sa kanyang mga binti. Pagkatapos, nang makita nila kung ano ang nangyari, ang kanilang mga mata ay lumiit ng husto. Ang guya ni Zilong ay nabali ng hindi bababa sa 90 degrees gamit ang kanyang mga tuhod bilang suporta. Itong binti, siguradong lumpo na. Nanlaki ang mga mata ng mga tao at hindi makapaniwala sa nakita. Ang ilang mga tao ay hindi makapagsalita. Ito ay dahil hindi pa sila nakakita ng ganoon kabilis at kalakas na pag-atake. Sa hindi kalayuan, napuno ng hindi makapaniwala ang magagandang mata ni Nina.
Ang batang ito ay hindi lamang mahusay sa pagpino ng gamot, ngunit mayroon ding napakahusay na mga kasanayan. Sa tabi niya, tumango si Mr. Zhao na may mapait na ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Indeed, I thought this young man was amazing enough. I didn't expect na mababa pa rin ang tingin natin sa kanya. Kung ikukumpara sa pagkagulat ng mga tao, ang ekspresyon ni Lito ay mas kalmado. Kalmado niyang inilibot ang kanyang tingin kay Zilong na gumulong-gulong sa lupa. Walang nikatiting na pagbabago bago sa kanyang mga mata. Parang walang kinalaman sa kanya ang ganap na pailay na binti na iyon. Yumuko siya, pinulot ang pirasong bakal sa lupa, at ibinigay ito sa batang babae. Klang! Klang! Sa panunood ng eksena ngayon, ang batang babae ay tumingin kay Lito na may paghanga at pasasalamat sa kanyang mga mata. Ngumiti siya at umiling. Kuya, mabuti kang tao. Ibibigay ko sa iyo ang kayamanang ito. Nagulat si Lito sa sinabi ng batang babae. Napakamot siya sa likod ng ulo at medyo nahiya. Hindi mo ba ibebenta ito para magamot ang iyong ina? Ang batang babae ay patuloy na umiling at tinitigan si Lito gamit ang kanyang kumikinang na mga mata. Napakaraming kayamanan sa pamilya ko. Ibibigay ko ito kay kuya. Sa pagtingin sa inosente at magandang mukha ng dalaga, hindi mapigilan ni Lito na matawa. Well, but I can't take your things for nothing. I've spent money to buy this treasure. Pagkatapos nun, tumingin siya kina Nina at Mr. Zhao. I don't have any cash with me. Pwede mo ba akong pahiram ng 100,000? 100,000. Natigilan si Nina. Tinitigan siya nito nang hindi makapaniwala. Ang piraso ng scrap iron na ito ay malamang na hindi nagkakahalaga ng 10. Pero hindi na siya nagsalita pa at tumango. Oo naman. Base sa iilang pills na binigay niya sa kanya ngayon, kahit 1,000,000, hindi siya magdadalawang isip na iabot iyon, higit pa sa 100,000. Agad namang tumawag si Nina. Pagkaraan ng ilang sandali, kumuha ang staff ng 100,000 at inilagay ito sa isang bag. Ibinigay ni Lito ang pera sa batang babae, tinapik ang kanyang maliit na mukha, at mahinang sinabi, ingatan mong mabuti. Huwag itong mawala. Oo, makikinig si Liza kay kuya. Masiglang tumango ang dalaga, ang kanyang mga mata ay nakakurba sa magagandang crescent moons. How dare you? Sa oras na ito, isang matandang boses na puno ng hinanakit ang nagmula sa likuran ni Lito. Lumingon si Lito at malamig na tumingin sa matanda. Anong problema? Sa pagtingin sa walang pakialam na ugali ng matanda, mas nagalit ang matanda. Tinuro niya si Lito at sinabing, ang lakas ng loob mong baliin ang binti ng aking alagad sa sikat ng araw. Ako, si Ryan Tupek, ay hindi ka pakakawalan ngayon. Nang marinig nila ang pangalan ni Ryan Tupek, lahat, kasama sina Nina at Mr. Zhao, ay napabuntong hininga sa pagtataka. Siya ay ang North Sea Poison King, Ryan Tupek. Sinasabi na ang taong ito ay napakahusay sa paggamit ng lason. Ang kanyang antas ay napakahusay, ngunit maaari niyang patayin ang sinumang may lason. Hindi ko inaasahan na lalabas ang isang napakalakas na tao sa Badok City. Bago pa man makapagsalita ang matanda, ang mga talakayan sa paligid niya ay lubos na nagpakita ng kanilang takot. Tumingin si Nina kay Lito na may bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang magagandang mata. Mr. Zhao, sa tingin mo ba ay may pagkakataong manalo si Lito kapag nakilala niya itong hari ng lason? Hindi nagdalawang isip si General Manager Zhao. Umiling siya at sinabing, hindi. Sinasabing may hindi bababa sa 100 katao ang napatay ng 3 pure tupac sa mga nakaraang taon. Sa 100 katao na ito, karamihan sa kanila ay mga martial arts practitioner, at mayroon pang ang 10 martial arts practitioners na may panloob na lakas. Ang kanilang lakas ay medyo nakakatakot. Kabanata 72. Nang marinig ito, bahagyang nanginig ang katawan ni Nina, at ang kanyang mga mata ay puno ng panghihinayang habang nakatingin kay Lito. Wala na bang paraan para iligtas siya? Kinagat ang kanyang matingkad na mapupulang labi, nagtanong siya sa mahinang boses. Walang magawa si Mr. Zhao. Ang Nolan Auction House ay palaging inuuna ang mga interes. Kahit na mapino ni Lito ang Vitality Reinforcement Pill, sa mga tuntunin ng katayuan at reputasyon, siya ay mas mababa kaysa sa 3 Pure Ones ng Tupek Clan. Hindi makatwira na saktan ang 3 Pure Ones ng Tupek Clan para kay Lito. Paanong hindi maintindihan ni Nina ang loika na ito? Gustuhin man niyang iligtas siya ay hindi niya magagawa. Sa sandaling ito, ang matandang mukha ni Ryan ay puno ng pagmamataas. Anak, ano sa tingin mo ang pangalan ng hari ng lason ng North Sea? Kalmado siyang tiningnan ni Lito, at walang pagbabago sa kanyang mga mata. Nang marinig ito, umiling siya at sinabing, ang hari ng lason ng hilagang dagat.
Hindi ko pa ito narinig, ngunit hindi maganda itong pakinggan. How dare you insult me? Galit na galit si Ryan at may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Good? Very good. Dahil nagmamadali kang mamatay, tutulungan kita. Sa sandaling ito, ikinaway niya ang kanyang kanang kamay at isang itim na karayom ang lumipad palabas. Kung ikukumpara sa mga naunang lumilipad na karayom ni Zilong, ang mga lumilipad na karayom ni Ryan ay mas mabilis, mas tumpak, at mas walang awa. Sa mata ng lahat, isang kislap lang ng itim na liwanag. Sobrang bilis. Sabay-sabay na sigaw ng lahat sa kanilang mga puso. Sa ganitong uri ng bilis, malamang na walang makakaiwas dito. Tila si Lito ay mamamatay ng walang pag-aalinlangan. Para kay Ryan, hindi niya inilagay si Lito sa kanyang mga mata mula sa simula hanggang sa wakas. Bata pa lang siya. Ang karayom na ito ay pinahiran ng malakas na lason. Nagkamot man ito ng kaunti sa kanyang balat ay sapat na iyon para mamatay siya. Sa pag-iisip ng eksena kung saan dumudugo ang kanyang mga mata, tenga, ilong, at bibig, ang tatsulok na mata ng tatlong purong tupak ay nagpakita ng matinding kasamaan at kasiyahan. Kung ikukumpara sa mga bulalas ng mga tao, mas maluwag ang ekspresyon ni Lito habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Nang matusok na sana ang makamandag na karayom sa pagitan ng kanyang mga kilay, may lumitaw na pilak na karayom sa kanyang kamay at casual niyang ikinaway ito. Shua! Matapos ang isang matalim na tunog ng pagbagsak sa hangin, nagkaroon ng ding na tunog sa hangin. Ang itim na karayom ni Ryan ay direktang naputol sa 2 piraso at nahulog sa lupa. Actually, hinarang na naman niya. Ang mga nanunood ay tumingin kay Lito ng may pagtataka, at ang kanilang mga mata ay puno ng matinding hindi paniniwala. Sa isang tabi, nagpakawala rin ng mahabang buntong hininga si Nina. Isang pares ng manipis na malajade na kamay ang bumuo ng isang cross, mahigpit na nakakuyong sa harap ng kanyang dibdib. Sa pagtingin sa sirang itim na karayom sa lupa, ang mga mata ni Ryan ay tila nahati. Bahagyang nanginig ang kanyang itim na labi, at puno ng takot ang kanyang mukha. Tila nabulungan siya tungkol sa kakayahan ng munting bastos na ito. Sa sandaling ito, dumating ang nakakalibang na salita ni Lito. How dare you call yourself King of Poison at such a low level? Nakakahiya. Ang pangungusap na ito ay direktang nagpasabog ng damdamin ng lahat. Damn it, masyadong mayabang ang tono ng lalaking ito. Iyon ay ang North Sea Poison King, si Ryan Tupac. Siya ay isang mabangis na tao na pumatay ng isang martial artist na may panloob na lakas. Oo naman, ang mga salitang ito ay direktang naging sanhi ng pagkawala ng bilang ni Ryan. Puno ng madugong kulay ang kanyang mga mata habang tumatawa siya sa kakaibang paraan. Mabuti, mabuti, mabuti. May daan patungo sa langit, ngunit hindi mo ito tinatahak. Walang pintuan sa kamatayan, at pumunta ka rito ng mag-isa. Ngayon, hahayaan kitang matikman ito. Ano ang ibig sabihin ng mamuhay na mas masahol pa sa kamatayan? Pagkatapos noon ay bigla niyang inabot ang kanang palad at tahimik na binibigkas ang inkantasyon. Aray ng laso na uhaw sa dugo. Bigla siyang sumigaw, at biglang lumitaw sa palad niya ang isang red light spot. Pagkatapos ang liwanag na lugar ay biglang naging isang bilog ng liwanag, na umaalon na parang mga alon ng tubig, na may mga kakaibang karakter na lumulutang dito. Ang kakaibang pulang ilaw ay sumilay sa mukha ni Ryan, na nagmukhang isang halimaw na uhaw sa dugo. Nang makita ang kakaibang eksenang ito, hindi maiwasan ng mga tao na makaramdam ng lamig sa kanilang likuran. Tumingin sila kay Lito na parabang nakatingin sila sa isang taong naghihingalo. Ang noo ni General Manager Zhao ay natatakpan ng patong ng malamig na pawis. Tinitigan niya ang uhaw sa dugo na pormasayon at desperadong sinabi, tapos na. Ito ang pinakasikat na kakaibang kasanayan ng King of Poison. Kahit na ang mga martial artist na may panloob na lakas ay hindi makakataka sa hakbang na ito. Nang marinig ito, biglang nanliit ang magandang kulay abo-berdeng mga mata ni Nina. Bumakas sa mukha niya ang makapal na pag-aalala. Nang makita ni Lito ang paggalaw na ito, nanginginig ang buong katawan niya. Nakita na niya ang hakbang na ito sa 9 Scrolls of Yin and Yang, dati, at tinawag itong 9 Ultimate Poison Formation. Kung ikukumpara sa Bloodthirsty Poisonous Formation na ginamit ng 3 Pure Tupac, ang 9 Annihilation Poisonous Formation ay mas maislan at ang momentum nito ay mas marahas. Ang hakbang na ginagamit ni Ryan ay malinaw na isang mababang end na kopya ng 9 Annihilation Poison Formation. May mga parte pa nga na mali. Hindi niya maiwasang magtaka kung paano nalaman ng 3 Pure Ones ng Putik Clan ang tungkol sa hakbang na ito. Sinulyapan ng gulat, takot, o natulala ng mga mukha sa paligid niya, lalo na nang makita niya ang nakatulala na mukha ni Lito, ang mukha ni Ryan ay napuno ng matinding pagmamalaki.
Bata, mayroon akong daan-daang uri ng lason dito, na ang bawat isa ay lubhang nakakalason. Ang iba sa mga ito ay magpapadugo at mamamatay, ang ilan sa mga ito ay magpapabulok at mamatay sa iyong balat at laman, at ang ilan sa mga ito ay makakasira ng iyong atay at bituka at mamamatay ka. Kung lumuhad ka at humingi ng tawad sa akin ngayon, maaari kong isaalang-alang ang pagbibigay sa iyo ng isang mas komportableng paraan upang mamatay. Nagpakawala siya ng nakakatakot na tawa, at isang malamig na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Sa mata ng lahat, walang pagkakataon na mabuhay sa harap ng uhaw sa dugo na porma sayon. Sa makatuwid, tiyak na luluhod siya at humingi ng awa ayon sa mga kinakailangan ng tatlong purong tupak na magkakapatid. Gayunpaman, ang mga sumunod na salita ni Lito ay halos napaluwa ang lahat ng subo ng dugo. Well, magandang suggestion yan. Tumango siya, at may nakaka-relax at masaya pang ngiti sa kanyang mukha. Ano? Ang reaksyon ni Lito ay nalito sa lahat. Lumuhad na sana siya at humingi ng awa. Paano pa siya magiging masaya? Nabaliw ba siya? Tumawa si Ryan, at ang kanyang mga mata ay puno ng kalupitan. Good. Alam mo kung ano ang sitwasyon. Kung ganoon, lumuhad ka at humingi ng awa. Buntong hininga. Sa huli, ang mahihina ay kailangan pang lumuhad sa harap ng malalakas at hinayaan ang kanilang sarili na katayin. Lahat ay nagbuntong hininga sa kanilang mga puso, ang kanilang mga puso ay puno ng simpatiya para kay Lito. Habang hinihintay ng mga tao na lumuhad si Lito sa harap ng King of Poison, sinabi ito ni Lito ng mahina, kaya gusto ng lahat na tumama sa pader. Maaaring may mali sa iyong kakayahan sa pag-unawa. Ibig kong sabihin, kung lumuhad ka sa akin, maaari kong isaalang-alang na hayaan kang mamatay sa isang komportableng kamatayan. Walang ekspresyon ang mukha ni Lito habang nagsasalita siya sa casual na tono. Pagkasabi niya noon ay nabigla ang lahat. Mukhang hindi talaga normal ang espiritu ng lalaking ito. Ang mga salita ni Lito ay nagulat kay Ryan noong una, ngunit nang mag-react siya, bigla siyang nagalit. Ang yabang at walang alam na bata. Dahil nililigawan mo si kamatayan, tutuperin ko ang hiling mo. Pagkatapos noon, bakas ng lamig ang lumabas sa kanyang mga mata. Kakagawa ko lang ng bagong lason, ang Pulse-Bone Water. Sa isang patak nito, maaari kang magsimula sa iyong mga buto at maging makapal na tubig ng paunti-unti. At sa buong proseso, ikaw ay matauhan at makikita mo ang iyong sarili na magiging isang pool ng mabahong dugo. Speaking of this, may matinding excitement sa mga mata niya. Gayunpaman, ang mga sumunod na salita ni Lito ay naging sanhi ng pag-freeze ng kanyang ngiti. Don't waste your time. Anong klaseng lason meron ka? Isugod mo na sa akin. I'm very busy. I don't have time to waste with you. Pinag-cross ni Lito ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib, mukhang naiinip. Kabanata 73. Ikaw. Galit na galit si Ryan at tumigil sa pagsasalita ng walang kaparerekon. Isang brutal na layunin ng pagpatay ang lumabas sa kanyang bahagyang duling na tatsulok na mga mata. Pumunta ka sa kamatayan. Umungol siya at kinamayan ang kanang kamay. Ang pulang dugo na porma sayon ay biglang umikot ng mabilis, at hindi mabilang na magaan na mga espada sa ibabaw nito ang lumipad patungo kay Lito. Sa isang kisap mata, nagshot ang makakapal na mga espada sa harap ni Lito. Kasing bilis ng kidlat ang kanyang bilis, at walang paraan para maiwasan niya ito. Ang malaking epekto ng pagkakabuo ng lason ay bumuo ng isang malakas na hangin na humihip sa buhok ni Lito, na naging dahilan upang lumipad at kumaluskos ang mga sulok ng kanyang damit. Bilisan mo at magtago ka. Sa isang tabi, halos mapasigaw si Nina sa pagkaalarma. Napasimangot si Mr. Zhao at sinabi sa mahinang boses, huli na ang lahat. Kahit na isa itong martial artist na may lakas sa loob, hindi niya maiiwasan ang ganitong bilis. Sa kabilang banda, bahagyang naningkit ang mga mata ni Lito, at hindi man lang siya gumalaw kahit isang pulgada. Sa lupa, malamig na bumantong hininga si Zilong at tinitigan ng masama si Lito. Humph! Mayabang pa rin ang basurang ito. Ipaghihiganti na ako ng aking amo. Desidido si Ryan na makuha ito. Siya ay nagbigay ng isang masasamang ngiti at sinabi, Hoy, bata, maghintay upang maging isang pool ng nana. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, natigil ang ngiti sa kanyang mga labi. Nakita nila na ang uhaw sa dugo na porma sayon ay biglang huminto nang wala pang 5 sentimetro ang layo mula kay Lito. Paano ito posible? Imposible. Nanginig ang mga labi ni Ryan at puno ng takot ang kanyang mukha, na para bang nakakita siya ng multo. Sa sandaling ito, bahagyang nakataas ang sulok ng bibig ni Lito, at ang kanyang mga mata ay nakatuon kay King of Poison, na halos mapurol, at malamig niyang sinabi. Ito ba ang kakaiba mong kakayahan? Karapat-dapat ba itong tawaging hari ng lason?
Sa isang casual na pangungusap, ang pagpapahalaga sa sarili ni Ryan ay nasira. Ang kanyang dibdib ay labis na nanlumo at nakakakilabot. Si Ryan ay nagluwa ng isang subo ng dugo. Namumula ang kanyang mga mata habang galit na umiling. Paulit-ulit siyang bumulong, ito ay imposible. Ito ay imposible. Walang sino man ang makakapidyaw sa aking uhaw sa dugo na pagbuo ng lason. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, nangyari ang isang bagay na lalong nagpakolap sa kanya. Bahagyang gumalaw ang mga labi ni Lito habang siya ay tahimik na umaawit ng ilang salita ng inkantasyon. Kasunod nito, ang pagbuo ng lason na huminto sa kanyang harapan ay nagsimulang mag-iba. Biglang sumikat ang isang makinang na liwanag at ang lakas nito ay biglang sumibol ng maraming beses. Boom! Isang soundwave ang lumabas mula sa hanay ng lason, tulad ng isang malaking bato na gumuho, na nakakabigla sa eardrum ng lahat. Sa susunod na segundo, ang pagbuo ng lason ay nagbago ng direksyon at nag-shot sa direksyon ni Ryan. Sa sandaling ito, ang mga ekspresyon ng lahat ng naroroon, kabilang sina Nina, Mr. Zhao, Zilong, at ang mga nanunood, ay hindi na mailalarawan na nabigla. Ngayon, natatakot ako na ikaw, ang hari ng lason, ay magkaroon ng bagong may-ari. Ang boses ni Lito ay malumanay na inanod mula sa dagindong ng pagbuo ng lason. Flop! Biglang, isang pares ng mga tuhod ang lumuhad ng husto sa lupa, at ang may-ari ng tuhod na ito ay walang iba kundi si Ryan, ang hari ng lason ng North Sea, na gustong patayin si Lito. Aaminin ko na natalo ako. Inaamin ko na natalo ako. Huwag mo akong patayin. Lumuhad siya sa lupa at malakas na bumagsak sa lupa. Nanginginig na parang dahon ang buong katawan niya, at wala siyang momentum kapag kampante siya. Nang makita ang eksenang ito, parehong nabigla sina Nina at Mr. Zhao. Nagkatinginan sila na para bang nakakita sila ng immortal. Puno ng mga tanong ang kanilang mga mata, sino sa lupa ang binatang ito? Paano niya mapaluhod ang sikat na hari ng lason at humingi ng awa? Nang marinig ito, tumawa ng malamig si Lito. Aling tuntunin ang makakagarantiya na hindi ka mamamatay kung aamin ka ng pagkatalo? Ano? Ang mukha ni Ryan ay nanlamig sa isang iglap, at ang mga kalamnan sa sulok ng kanyang bibig ay kumikibot ng husto. Baka sa mga mata niya ang takot. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, tila unti-unti niyang tinatanggap ang katotohanan ito. Bigla niyang itinaas ang kanyang ulo at tinitigan si Lito na may nagbabagang mga mata. Ako, ang tatlong Pure Ones ng Tupek Clan, ay kilalang kilala. Hindi ko inaasahan na makakatagpo ako ng isang malakas na kalaban ngayon. Pagkatapos ng maraming taon ng pagsusumikap, hindi ko makayanan ang kahit isang suntok ng isang bayani. Then, flames burst out of his eyes and he roared, ngunit, hindi ako kumbinsido. Kung kaya mong gawin ang isa sa mga galaw ko gamit ang iyong mga kamay, wala kang kailangang gawin. Papatayin ko agad ang sarili ko. Nang marinig ito, lahat ng mga tao sa paligid niya ay umiling. Ang binatang ito ay halatang nasa isang magandang posisyon ngayon. Kung pumayag siya sa kahilingan ng hari ng lason, walang nakakaalam kung ano ang mangyayari. Kung hindi dahil sa sobrang lakas niya, pumayag na ang tanga. Sa pagtingin kay Lito, na tila may iniisip, nagmamadaling pinadyak ni Nina ang kanyang maliliit na paa. Dapat may pakulo. Walang alam, bakit ka pa nagdadalawang isip? Patayin mo na lang siya sa isang hampas. May manipis na pawi sa kanyang makinis at matambok na noo. Nang marinig ang nag-aalalang mga salita ni Nina, bahagyang kumaibot ang sulok ng bibig ni Lito. Hindi niya akalain na ang munting vixen na ito ay talagang mag-aalala sa kanya. Gayunpaman, ang sumunod niyang sinabi ay lampas sa inaasahan ng lahat. Ayaw mong tanggapin. Siyempre, ang pinakamaganda ko sa buhay ko ay ang makitungo sa lahat ng klase ng tao na hindi gusto. Napangiti siya ng mahina at ibinaluktot ang kanyang mga paa sa isang horse stance. Sabay dahan-dahan niyang iniunat ang kanang kamay. Isang kamay. Ginagamit ko lang itong isang kamay para makatanggap ng isang galaw mula sa iyo. Kapag natalo ako, maaari kang umalis. Kapag nahuli kita. Habang nagsasalita siya, biglang lumitaw ang malamig na liwanag sa madilim niyang mga mata. How about you take the new poison you made on the spot, Pussbone Water? Nang marinig ito, isang hindi mahahalata na katusuhan ang bumungad sa pares ng mga tatsulok na mata ni Ryan. Hehe, tanga? Tanga ka talaga. Mabilis niyang itinago sa mukha niya ang pagmamalaki at seryosong tumango. Itinaas niya ang kanyang ulo at sinabi sa malakas na boses, sige, kung mahuli mo ang aking palad, kakainin ko ang tubig ng nana. Ang dahilan kung bakit siya maingay ay gusto niyang maging saksi ang mga tao sa paligid niya. Kung may aksidente, hindi siya, si Ryan Tupek, ang natatakot sa kamatayan.
Hindi siya inilantad ni Lito. Ngumiti lang siya nang walang pakialam at casual na iwinagayway ang kanyang kamay, binawi ang nabuong lason na lumulutang sa hangin. Ang sulok ng bibig ni Ryan ay kumerba sa isang masamang ngiti. Kunin mo ito, Ghost Shadow Claw. Bigla siyang sumigaw at biglang inilabas ang buong lakas niya. Tulad ng isang arrow sa labas ng string, nag-shot kay Lito sa napakabilis na bilis. Ang kanyang katawan ay maliksi at ang kanyang lakas ay nakakatakot. Hindi siya mukhang matandang may puting buhok at balbas man lang. Kasabay nito, ginawa niyang hugis kuko ng agila ang kanyang palad at nagmamadaling tinungo ang maanghang na pinto ni Lito. Sa sandaling napagtanto ng karamihan kung ano ang nangyayari, bago pa man sila makasigaw, ang kanyang mga kuko ng agila ay umabot na sa tuktok ng ulo ni Lito. Biglang nagbago ang mukha ni Nina, at hindi niya namamalayan na nakagat ang ibabang labi. Si Dong Zhao o Manager Zhao ay hindi na naglakas loob na tumingin sa kanya, at direktang inilayo ang kanyang mukha. Nang ang puso ng lahat ay lalabas na sa kanilang mga bibig, si Lito ay nanatiling kalmado, na para bang siya ay isang manunood lamang. Pumunta ka sa kamatayan, hehe. Napuno ng kabaliwan at pagpatay ang mga mata ni Ryan nang makita niyang dudurugin na ng kanyang kuko ang bungo ng kabilang partido. Nang maramdaman niyang malapit na ang tagumpay, ipinakita niya ang isang mapang asar ng ngiti kay Lito. Si Lito, na kanina pa nakatayo, ay biglang gumalaw. Gayunpaman, hindi man lang nakita ni Ryan kung paano niya ito ginawa. Sa sumunod na segundo, nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang palso. Pinagmasdan niyang mabuti at nalaman na ito ay dalawang payat na daliri na kumukurot sa kanyang palso, at ang may-ari ng mga daliri ay si Lito, ang nililibak niya ngayon. Imposible ito. Walang mas mabilis pa sa Ghost Shadow Claw ko. Si Ryan ay sumigaw sa takot, ang kanyang mga mata ay dilat. Tumingin siya kay Lito na para bang nakatingin siya sa isang halimaw. Imposible. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Lito habang sinasabi niya, ang Ghost Shadow Claw ay nahahati sa tatlong antas, parang hangin, parang anino, at walang hugis. Sa iyong antas, hindi mo man lang maabot ang pinakamababang antas ng antas na parang hangin. Paano ka pa magkakaroon ng mukha para isigaw ang tatlong salitang Ghost Shadow Claw? Sa sandaling sinabi niya iyon, nagbago ang mukha ni Ryan at naging itim at kulay abo. Ang kanyang mga mata ay hindi mailalarawan bilang gulat o takot, ngunit kasing sukdulan ng dalawa. Ikaw ay mula sa Immortal Estate. Sigaw niya na parang nakakita ng multo. Kabanata 74. Yung Immortal's Cave. Nang marinig ang tatlong salitang ito, bahagyang kumunat ang mga kilay ni Lito. Sa bundok noong lasing ang kanyang amo, binanggit din niya ang lugar na ito. Habang nagsasalita siya ay napaluha siya. Nang magising ang kanyang amo, curious na tinanong siya ni Lito kung ano ang kuweba. Gayunpaman, umiling ang kanyang amo at bumaantong hininga. Nasabi lang niya na dahil lasing siya. Walang ganoong lugar sa mundo. Gayunpaman, malinaw na naalala ni Lito kung gaano kalungkot at kalungkutan ang mga mata ng kanyang amo nang sabihin niya ang mga salitang ito. Kaya naman, sigurado siyang tiyak na may kinalaman ang kanyang amo sa immortal na mansyon sa kuweba. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Lito. Kinagat niya ang kanyang mga labi at mahinahong sinabi, hindi ko pa narinig ang tungkol sa Immortal Estate. Nang marinig ito, tila nakahinga ng maluwag si Ryan. Pagkatapos, isang pahiwatig ng kasamaan ang lumitaw sa kanyang tatsulok na mga mata. Sa tingin mo nanalo ka, hindi ba? Ang kanyang boses ay kasing madilim ng makamandag na ahas. Biglang sumimangot si Lito at napagtanto na may mali. Tumingin siya sa ibaba at nakita niya na ang balat na nahawakan niya kasama ni Ryan ay naging itim at lila. Isang daloy ng itim na gas, na nagpakiliti sa anit ng mga tao, ay mabilis na dumaloy patungo sa kanyang puso kasama ang mga daluyan ng dugo. Ay hindi. At the same time, may napansin din si Nina. She cried out in alarm, bilasan mo at bitawan mo siya, nakakalason ang katawan niya. Halos kasabay nito, binitawan ni Lito ang kanyang mga daliri at binitawan ang kamay ni Ryan. Gayunpaman. Hihi, ngayon ka lang nakapag-react. Huli na. Itinaas ni Ryan ang kanyang palso, para lamang makita ang isang bakas ng kakaibang itim na chi na lumalabas sa kanyang tuyong balat. Ako, si Ryan Tupek, ay isang hari ng lason. Nag-aral ako ng lason sa loob ng ilang dekada at nasubak ang hindi mabilang na mga lason. Ang aking katawan ay matagal nang ginawa ng daan-daang lason. Ang aking dugo ay mas malakas kaysa sa anumang lason sa mundo. Kahit balat ko, may lason. Kahit hawakan mo, saglit lang sisipakin ng lason ang puso mo at papatayin ka. Nang marinig ito, lahat ng tao sa paligid niya ay mukhang nanghihinayang. Nako, bata pa siya at mapusok. Kung ngayon ko lang siya nabugbog, hindi sana siya magiging ganito.
Haha, at the end of the day, hindi naman kasi ako kasing kakayahan niya kaya pinagplanuhan ko. Ngunit, hindi ba't napakahiyang gumamit ng gayong masasamang galaw? Ang ilang mga tao ay nag-uusap sa mahinang boses, at karamihan sa kanila ay tumingin kay Lito na may simpatiye sa kanilang mga mata. Kuya, kasalanan ni Liza. Sa pagkakataong ito, kinusot-kusot ng dalagang katabi ang magagandang mata nito na punong-puno ng luhang bubog. Paumanhin niyang sinabi, kung namatay si Kuya, tiyak na ipaghihiganti ni Liza si Kuya. Nang marinig ito, si Zilong, na nakaupo sa lupa, ay tumawa ng malakas. Tiningnan niya ng masama ang batang babae at sinabing, what a pair of bastos. Humihingi ka ng pagkain. Sa tingin mo ba papakawalan kita pagkatapos mamatay ng kuya mo? Paghihiganti. Sa kabilang buhay mo. Kung hindi dahil sa munting pulubi na ito na lumabas ng wala sa oras, hindi sana napilayan ang kanyang mga paa. Sa sandaling ito, puno siya ng pagkamuhi sa maruming batang babae na ito at nais niyang patayin siya kaagad upang mailabas ang kanyang galit. Nako, sa huli, hindi siya nakaligtas sa kapahamakan na ito. Nanghihinayang sabi ni Nina. Baka sa kanyang magandang mukha ang bahagyang lungkot at panghihinayang. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang walang malasakit na boses ni Lito ay umalingaw-ngaw sa paraang. Kung gusto mo akong mamatay, natatakot ako na ang kaunting lason ay hindi sapat. Bahagyang ngumiti siya at mahinahong tumingin kay Ryan. Ang mapagmataas na mukha ni Ryan ay biglang nanlamig sa sandaling ito. He snorted and said, haha, huwag kang kumapit. Mamamatay ka kapag nalason ka ng lason sa katawan ko. Wala pang 1 minuto para mabuhay ka. Nagkibit balikat si Lito. Parang wala siyang pakialam at hindi nag-abalang magpaliwanag. Aside, some people kindly reminded him, young man, call your family quickly and say goodbye. Tama. Bakit ka pa nagsasalita kung ano-ano dapat kumilos ka na? Tama. Natatakot ako na walang sino man sa mundong ito ang makapagpapagaling sa lason na pinalapot ng hari ng lason ng North Sea sa loob ng mga dekada. Isa-isa, wala sa mga taong ito ang naniwala sa mga salita ni Lito. Sa kanilang mga mata, siya ay katumbas na ng isang patay na tao. Medyo stagnant ang atmosphere. Bawat segundo ay tila napakabagal na lumipas. Nanlaki ang mga mata ng mga tao at kinakabahang naghihintay. Hindi nagtagal, mahuhulog si Lito sa lupa at mamamatay. 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo. Sa paglipas ng panahon, ang ngiti sa mukha ni Ryan ay lalong naging mapagmataas. Para sa kanyang disipulo, si Zilong, nang isipin niyang malapit nang mamatay si Lito, ang kanyang mga mata ay sumambulat ng matinding kagalakan. Hindi nagtagal, lumipas ang 1 minuto. Hihi? Mamatay? Munting bastos. Sina Ryan at Zilong ay umungal ng marahas sa kanilang mga puso. Gayunpaman, si Lito ay nakatayo sa kinaroroonan niya, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay nakakunot habang nakatingin sa kanila na may kalmado at maayos na ekspresyon. Walang nangyari sa kanya. Ang mga kalamnan sa sulok ng bibig ni Ryan ay kumaibot. Ito. Dapat dahil sa cultivation niya. In another 30 seconds, mamamatay na talaga siya. Sa isang kisap mata, 30 segundo na ang lumipas. Ang ekspresyon ni Lito ay pareho pa rin gaya ng nakagawian habang siya ay nakatayo roon, kahit na binago ang kanyang posisyon dahil sa pagkabagot. Sa unti-unting pagdududa, pagtataka, at kaina-hinalang mga tingin ng karamihan, 5 minuto ang lumipas ng ganoon. Para kay Lito, ang kanyang mukha ay namumula pa rin, at ang kanyang ekspresyon ay isang nakakaaliw. Sa kabilang banda, ang mukha ni Ryan ay lalong naging pangit, at siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin. Imposible yan. Impossible. Walang makakaligtas matapos malason ng lason ko. Namumula ang mga mata niya, para siyang baliw. Sa isang iglap, isang kamay ang kumamaw sa kanyang leeg, at ang lakas ay napakalakas na para bang mababali ang kanyang leeg. Nagulat si Zilong sa una, at pagkatapos ay tumawa siya ng malakas. Lito, baliw ka ba? Lason ng katawan ng amo ko. Patay ka, hahaha. Gayunpaman, hindi natarante si Lito. Sa kabaligtaran, nagbigay siya ng isang mahinang ngiti. Ganun ba? Sa sandaling ito, dahan-daang lumabas ang itim na hangin mula sa kanyang palad, na nakahawak sa leeg ni Ryan. Pagkatapos, mas maraming itim na gas ang umikot sa palso ni Lito at sumugod sa kanyang dibdib. Ang kakaibang eksenang ito ay nagpasindak sa lahat ng taong naruroon. Talagang sinisipsip niya ang poison gas sa katawan ni King of Poison. Masasabing baliw. Sa kabilang banda, biglang nagbago ang mukha ni Ryan, at gumawa siya ng nakakatakot na pag-crack sa kanyang lalamunan. Gayunpaman, ang mga kamay ni Lito ay parang bakal na pliers, at hindi niya ito maigalaw.
Pagkaraan ng 10 minuto, nang masipsip na ang huling bakas ng lason na gas, sa wakas ay nagpakita si Lito ng isang nasisiyahang ngiti. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at itinapon palabas si Ryan. Tumayo si Ryan mula sa lupa at tumingin sa kanyang palad. Kahit anong pilit niya, ni isang bakas ng itim na gas ay hindi niya magawa. Ang lason ko, ang lason na naipon ko sa loob ng 60 taon. Tumingin siya kay Lito na hindi makapaniwala. Mas nakakatakot pa sa makakita ng multo. Nanginginig na tinuro siya nito at sinabing, hindi ka tao. Hindi ka naman tao. Sa sandaling ito, si Nina, na nanood ng buong proseso, ay may hindi kapani-paniwalang magandang mukha na puno ng hindi paniniwala. Mayroon ba talagang hindi masusugatan na pangangatawan sa mundong ito? Bahagyang nakasimangot na bulong niya sa sarili. Tumingin sa paligid sa natigil ang karamihan, lihim na ngumiti si Lito. Siyempre, hindi siya immune sa lahat ng lason. Ang lahat ng ito ay dahil sa Blood Jade ni Fugo Takashi. Ang Blood Demonic Silkworm sa loob nito ay maaaring lumunin ang lahat ng mga lason sa mundo, at kapag mas nilalamon nito, mas magiging malakas ito. Dati, nag-aalala siya kung paano sanayin ang Blood Demonic Silkworm. Ngayon, ang malas na hari ng poison sa wakas ay naligay sa gulo. Kabanata 75. Kuya. Natigilan, ang batang babae ay yamakap sa kanyang sarili sa mga bisig ni Lito at mahinang umiyak, akala ni Liza ay mamamatay ka. Natigilan saglit, ang mga sulok ng bibig ni Lito ay kumulubot sa isang mainit na ngiti. Itinaas ni Lito ang kanyang kamay at hinaplos ang balingkinitang likod ni Liza. Ang kanyang boses ay walang katumbas na malumanay habang sinasabi niya, huwag kang mag-alala, Liza. Si Kuya ay napakalakas. Hindi lang niya mapoprotektahan si Liza, mapoprotektahan din niya ang kanyang sarili. Itinaas ni Liza ang kanyang maliit na mukha at tumango ng mariin. Oo. The best si Kuya. Dahil nakatitig sa malakristal na mga mata ng batang babae, si Lito ay bahagyang natigilan. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga sa kanyang puso, napakagandang pares ng mga mata. Biglang bumaon ang kamay niya. Inilagay ng dalaga ang itim na piraso ng bakal sa kamay ni Lito at saka ngumiti sa kanya. Kuya, ito ay isang kayamanan. Dapat mong panatilihin itong mabuti. Bago pa makapag-react si Lito, biglang ibinaba ng dalaga ang ulo at hinalikan siya sa palad ng kaliwang kamay. Biglang nag-init ang lugar kung saan siya hinalikan. Namanhid ang anit ni Lito, ngunit tumakbo na ang babae palabas ng pinto. Lumingon siya at kumaway sa kanya. Kuya, huwag mong kalimutan si Liza. Babalik si Liza para hanapin ka. Pagkatapos noon, tumalon siya. Tumingin si Lito sa direksyon ng pag-alis ni Liza at nag-isip ng mahabang panahon. Bakit paulit-ulit niyang sinabi na ang parang, bakal na baldado, na ito ay isang kayamanan? Sa ganoong kakaibang mood, pinakilos niya ang kanyang X-ray vision. Gayunpaman, nang makita niya ito, sa sobrang tuwa niya ay muntik na siyang mawala ng malay. Sa loob ng layer ng mapula-pula kayumangging bato, mayroong isang kapansin-pansing malarubi na piraso ng jade. Sa loob nito, mayroong isang dilaw na ilaw, na napakaganda. Ito ay Fire Spirit Stone. Napabuntong hininga siya, at puno ng hindi makapaniwala ang tono niya. Ayon sa Nine Yin Yang Scrolls, ang Fire Spirit Mountain ng Beast Realm ay mayaman sa isang uri ng natural na ore, Fire Spirit Stone. Ito ay dahil naglalaman ito ng napakayamang demonic spirit at isang pambihirang kayamanan. Kung gusto ng isang level 1 beast practices na maabot ang level 2, kakailanganin niyang mag-cultivate ng hindi bababa sa 2 buwan. Gayunpaman, sa tulong ng apoy na espiritual na bato, kailangan lang niya ng isang pirasong kasing laki ng kuko upang makamit ang kanyang layunin sa loob ng 3 buwan. Bilang resulta, makikita kung gaano kahalaga ang Fire Spiritual Stones. Tungkol naman sa Fire Spirit Stone sa kamay ni Lito, halatang kaka-harvest pa lang nito at hindi pa naproseso. Ito ay kasing laki ng kamao ng isang may sapat na gulang, at ito ang pinakamahusay sa parehong kulay at kadalisayan. Ang mga mata ni Lito ay napuno ng ligaw na kagalakan habang tinitingnan niya ang mukhang payak na kayamanan sa kanyang kamay. Kasabay nito, bumangon ang malalim na pagdududa sa kanyang puso. Bakit nagkaroon ng kayamanan si Liza na hindi kabilang sa mundo ng mga tao? Sa oras na ito, lahat ng iba ay nakatingin kay Lito ng may pagtataka. Anong meron sa lalaking ito? Bakit niya tinatawanan ang piraso ng bakal na baldado, at kumikinang ang kanyang mga mata? Hindi kaya siya ay nabaliw? Biglang gumalaw ang figure ni Lito. Ang mga taong ito ay hindi man lang nakita kung siya ay naglalakad sa kanyang kaliwang paa o kanyang kanang paa. Sa isang iglap, nawala siya. Si Lito, sa kabilang banda, ay galit na humahabol sa direksyon kung saan umalis si Liza. Gayunpaman, di niya makita si Liza.
Divine Movement Technique. Bahagyang sumimangot si Lito at bumulong sa sarili. Pagkatapos, sumili ang mapaglarong ngiti sa kanyang mga labi. Mukhang hindi siya isang simpleng batang babae. Maya-maya lang, isang matinis na sigaw ang nanggaling sa hindi kalayuan. Kumunat ang noo ni Lito. Hindi ba ang direksyon kung saan nanggaling ang sigaw na iyon? Hindi pa ba sapat iyon para sa auction? Gumalaw siya na parang kidlat at tumakbo patungo sa Nolan. Sa sandaling ito, lahat ng nasa Nolan the auction house ay nakatingin sa parehong lugar. Ang kanilang mga mata ay napuno ng labis na pagkabigla. Kararating lang ni Lito sa pintuan. Kasunod ng linya ng paningin ng karamihan, nakita niya si Zilong, na orihinal na nakaupo sa lupa, sumisigaw sa sakit. Pinagmasdan niyang mabuti, nakita niyang tila nag-aapoy ang pulang apoy sa kanyang katawan. Sa isang kisap mata, ang apoy ay sumunog sa labas. Ang kanyang balat ay natuklap ng patong-patong at naging abo, na nahuhulog sa lupa. Sa isang kisap mata, isang buhay na tao ang naging tambak ng abo at usok. Lahat ng naruroon ay nakatitig sa tumpok ng abo, ang kanilang mga ekspresyon ay nakakatakot sa sukdulan, hindi makapagbitaw ng kahit isang salita. Si Ryan, sa partikular, ay natakot kaya napaupo siya sa lupa. Ang kanyang mukha na kanina ay natatakpan na ng kulay abong patay. Sino? Sino ito? How could he be so vicious? Ang buong katawan ni Ryan ay nanginginig na parang dahon, at siya ay halos maluha. Beast Flame. Nang hindi man lang nag-iisip tungkol dito, alam ni Lito na ito ay tiyak na gawain ni Liza. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang taong nagtataglay ng mga batong espiritu ng apoy, at ang paraan ng pagpatay sa isang tao sa pamamagitan ng apoy ay eksaktong kapareho ng sa kanya. Natural, hindi sasabihin ni Lito sa sino man dito ang tungkol dito. Sa kanilang mga mata, si Liza ay isa lamang karimarimarim na pulubi, at ang mahalagang Fire Spirit Stone na ito ay walang iba kundi isang walang kwentang piraso ng bakal na baldado. Sa bahagyang ngiti, inilipat ni Lito ang kanyang tingin sa tatlong Pure Ones ng Tupek Clan. Sa harap ng tingin ni Lito, si Ryan ay nanginig at pagkatapos ay lumuhad sa lupa. Kabatang bayani, ako, ang tatlong purong Tupek, ay lubusang natalo sa iyo ngayon. Ako ay lubos na kumbinsido sa aking pagkatalo. Mangyaring hayaan mo akong umalis at hayaan mo akong hawakan ang libing ng aking alagad. Sa pagtingin sa walang pag-asa na mukha ni Ryan, si Li Xiao ay hindi natinag. Walang pakialam na sabi niya, hindi naman sa hindi kita kayang bitawan, pero kailangan mong ipakita ang iyong sinseridad. Ang tatlong Pure Ones ng Tupek Clan ay likas na matalino. Agad silang nagsulat ng isang linya ng seryoso at sinabi ang bawat salita, mula ngayon, ang tatlong Pure Ones ng Tupek Clan, ang 3 Pure Sect of the North Sea, at ang daan-daang disipulo ng 3 Pure Sect ay mamamahala sa iyo. Sana ay hindi ka mag-isip. Oo. Nang marinig ito, ibinaba ni Lito ang kanyang mga labi at sinabing, hindi ito malaking bagay. Nag-aatubili akong tatanggapin ito. Ano? Hindi ba naging madali para sa kanya na tanggapin ito? Sa sandaling sinabi niya iyon, ang mga nanunood ay halos magluwa ng isang bibig ng dugo at inilibot ang kanilang mga mata kay Lito sa kanilang mga puso. Dapat pansinin na ang tatlong purong sekta ay isang malaking pagbaril sa North Sea. Ang tatlong purong sekta na itinatag nito ay isang sikat na sekta. Ang Sect Master ng 3 Pure Sect ay may napakagandang posisyon. Kung nakuha man ito ng isang ordinaryong tao, matutuwa siya na tatawa siya. Itong si Lito, sa kabilang banda, ay hindi gaanong walang ingat, halos hindi tinatanggap ang katotohanan na hindi siya gaanong sariwa at pino. Hindi man lang siya magaling manghusga ng iba. Siyempre, ang mga paghamak at walang imak na mga salitang ito ay isang pag-iisip lamang, at walang nang ahas na sabihin ito ng malakas. Sa pagsangayon ni Lito, sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang tatlong Pure Ones ng Tupek. Gayunpaman, bago niya maibuga ang kanyang huling hininga, ang mga sumunod na salita ni Lito ay muling naging sanhi ng paglukso ng kanyang maliit na puso sa kanyang lalamunan. Gayunpaman, ang parusang kamatayan ay maaaring iwasan, ngunit ang parusang kamatayan ay hindi mapapatawad. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, isang silk needle ang tumama sa leeg ni Ryan. Sa mata ng karayom, mayroong isang maliit na tipak ng kakilakilabot na itim na hangin. Ito ang laso ng Blood Demon Silkworm. Walang panluna sa mundo. Magdurusa ka mula sa isang pag-atake sa loob ng 3 taon, at ang iyong tiyan ay mapupunit. Mas mabuting mamatay kaysa mabuhay. Kung gagawa ka ng mabuti sa susunod na 3 taon, ay detoxify kita, pero sa puntong ito, isang pahiwatig ng pagbabanta ang lumabas sa mga singkit na mata ni Lito. Kung maglakas loob kang ay muli ang mahihina, kahit gumawa ka ng masama. Sa kalagitnaan ng mga salita ni Lito, si Ryan ay halos mamatay na sa takot.
Bago niya matapos ang kanyang mga salita, noontog niya ang kanyang ulo sa lupa at sinabi sa nanginginig na boses, "Young Master, napakabait mo." Hiyang-hiya ako sa sarili ko. "Young Master, may natutunan akong leksyon sa iyo. Hinding-hindi ko ito makakalimutan hanggang sa mamatay ako. Sa hinaharap, kailangan ko lang iligtas ang iyong buhay at pagalingin ang aking mga sugat. Kung mangangahas akong saktan muli ang iyong puso, parusahan ako ng langit." Kabanata 76. Well, mas katulad niyan. Tumango si Lito bilang kasiyahan at tumalikod para umalis. "Little mister, please hold on." Nang makitang aalis na siya, dali-dali siyang pinigilan ni Ryan. Tumigil si Lito sa kanyang kinatatayuan at sumimangot. May iba pa ba? Sa sobrang takot ni Ryan, siya ay napawisan ng malamig. Ibinaba niya ang kanyang ulo at magalang na sinabi, "Hindi ko alam kung ano ang iyong pangalan, ngunit kailangan kong bumalik at ipaalam sa tagasunod na igalang ka bilang sect master. Ako si Lito Argel, isang matapang na tao na magaling makipaglaban." Isang mahinang boses ang narinig. "Oo." Tumango si Ryan at tumangala, nalaman na nawala na si Lito. Nakahinga siya ng maluwag at halos bumagsak sa lupa. Noon lang niya nakitang basang-basa na ng pawis ang kanyang damit. Anong klaseng divine being siya? Sa pagtingin sa unahan, ang mga mata ni Ryan ay tila tumanda ng husto sa isang iglap. Umiling siya, bumantong hininga, at may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, si Nina ay nagpakawala ng parehong buntong hininga tulad ng ginawa niya. May bakas ng interes at kuryosidad sa kaakit-akit na kulay abo-berdeng mga mata ng pusa. Bahagyang itinaas niya ang kanyang maliit na bibig, at isang malapilak na tinig ang lumabas sa kanyang bibig. "He's really a mysterious man. It's very interesting." Sa crisscrossed eskinita, isang pares ng puting nyebe na maliliit na paa ang tumapak sa bluestone at masayang lumapit sa isang pulang gate. Pang! Sa sandaling itinaas niya ang kanyang paa, ang tarangkahan, na tumitimbang ng 12 kilo, ay bumukas. Sa loob ng patio, isang matangkad at payat na lalaki na nakasuot ng itim na damit ay balisang naglalakad. Ang kanyang berde at mabangis na mukha ng kabayo ay puno ng pagkabalisa. Nang marinig ang ingay, tumingin siya sa pinto, at biglang nagliwanag ang pula niyang mga mata. "Your Highness." Nagulat naman ang lalaking nakaitim at agad na lumapit sa kanya. "Your Highness, where have you been? Matagal na kitang hinahanap. Kung mawala sa iyo ang prinsesa, natatakot akong sirain ako ng apoy Spirit King sa pamamagitan ng apoy ng halimaw. Masyadong boring ang staying here. Magbebenta ako ng Fire Spirit Stones." Umupo si Liza sa upuan at pinagpag ang kanyang mga paa sa inip. Kinawian ng lalaking nakaitim ang kamay at sinenyasan ng utusan na panasan ang mukha ng prinsesa. Pagkatapos, ngumiti siya at sinabi, "Kamahalan, karamihan sa mga tao sa mundo ay mga ignorante at mayabang. Bagamat may mga mata sila, hindi nila makikilala ang mga kayamanan. Kahit may tenga sila, hindi nila marinig ang katotohanan. Kung ibebenta mo ang mahalagang Fire Spirit Stone sa kanila, sasayangin mo lang sila. Baka hindi totoo yan." Bahagyang gumalaw ang mga mata ni Liza at nagningning na may kakaibang kinang. "Karamihan sa kanila ay talagang mga bastos na nararapat na mamatay, ngunit ang taong nakilala ko ay napakabuti." "Oh, sinong kamiting mo?" Sa pagtingin sa mga mata ni Liza, ang lalaking nakaitim ay nagtanong ng may pagtataka. Umiling si Liza. "Hindi ko alam ang kanyang pangalan o ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit alam ko na siya ang pinakabayanihang tao sa mundo." Nakatingin sa kanyang maamo at matigas na mukha, tumawa ang lalaking nakaitim. "Haha, Your Royal Highness, you don't know this person at all. Kung aalis ka ng ganito, hindi mo na ba siya makikita?" Ngumiti si Liza. Kahit na maabot niya ang mga dulo ng mundo, kahit na maabot niya ang Immortal Realm o ang Underworld, mahahanap ko siya. Nang marinig ito, bahagyang nagbago ang mukha ng lalaking nakaitim, at ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. "Huwag mong sabihing hindi mo kaya." Tumango ang dalaga. "Oo, minarkahan ko siya ng Fire Devil Seal. Siya ang magiging asawa ni Liza." Ito. Labis na nabigla ang lalaking nakasuot ng itim, at ang mukha nito na kanina ay mapula ay lalong hindi maganda tingnan. Sa oras na ito, nilinis na ng katulong si Liza. Ang alikabok na nakatikip sa kanyang mukha ay ganap na napawi, na nagpapakita ng isang napakaliit at magandang mukha. Siya ay may malalaking mata na hugis almond, isang pares ng mapupungay na mata, at isang tuwid na ilong. Ang puti niyang porselana na balat ay nagmukha siyang maisla na manika. Magtataka ang sinumang makakakita sa mukha nito. Paano magkakaroon ng ganitong perpektong tampok ng mukha sa mundong ito?
Paano magkakaroon ng gayong marangal at pinong pag-uugali? Bagamat may bakas pa rin ng kawalan ng kasalanan sa kanyang walang kamali-mali na mukha, mahuhulaan ng isa kung anong uri ng nakakagulat na hitsura sa mundo ang magkakaroon siya pagkatapos niyang mag-mature. Kasabay nito, si Lito, na naglalakad sa kalsada, ay biglang nakaramdam ng pag-aapoy sa kanyang kaliwang palad, na parang nagliliyab. Iniunat niya ang kanyang palad, ngunit wala siyang nakitang kakaiba. Bigla niyang naalala ang halik ni Liza. Sa pagkakataong iyon, tila nasunog ang kanyang palad. Hindi kaya may kung anong koneksyon ang dalawa. Matapos ang mahabang pag-iisip, wala siyang ideya. Napailing na lang siya at sinabing may mapait na ngiti, masyado akong nag-isip. Sa halip na umuwi, dumiretso siya sa Auspicious Clouds Mountain. Sa kailaliman ng bundok, sa isang napakalihim na kuweba, maingat na inilabas ni Lito ang apoy na espiritong bato na nakabalot sa mga bakal na bato. Matapos huminga ng malalim, bigla niyang itinaas ang kanang kamay at tinadtad ang bakal na bato. Ito ay nagkakahalaga ng kalahati ng kanyang lakas, ngunit ang bakal na bato sa ibabaw ng apoy na espiritual na bato ay hindi gumagalaw. Anong mahirap na bagay? Gayunpaman, ngumiti si Lito, at isang pahiwatig ng pananabik ang lumabas sa kanyang mga mata nang siya ay hinamon. Kung mas matigas ang bato na nakabalot sa ibabaw ng Fire Spiritual Stone, mas dalisay ang kalidad ng Fire Spiritual Stone, at mas malakas ang demonic spirit na nilalaman nito. Dinilaan ang kanyang mga labi, muling itinaas ang kanyang kanang kamay at tinadtad ng malakas ang bakal na bato. Sa pagkakataong ito ay 70% ng kanyang kapangyarihan. Basag. Sa wakas, isang fragment na kasing laki ng pako ang nahulog mula sa ibabaw ng bakal na bato. Pinunasan ng pawis sa kanyang noo, isang mapait na ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Lito. Mukhang matigas talaga siyang pakitunguhan. Kailangan kong magsumikap ngayon. Pagkatapos noon, bigla siyang nanlaki ang mata at itinaas ang kanang kamay. Inipon niya ang lahat ng kanyang lakas at tinadtad ng malakas. Napakalakas ng kanyang lakas na nagdala ng matalas na hangin ng palad. Crack, crack. Sa bahagyang tunog, sa wakas ay lumitaw ang isang munting parang buhok na basag sa ibabaw ng bakal na bato. Pinunasan muli ang kanyang pawis, walang magawa si Lito sa kanyang sarili, kahit na maliit ang agwat, ito ay isang hakbang pa rin palapit sa tagumpay. Pagkalipas ng 2 oras, sa wakas ay nalinis na ang layer ng bato sa ibabaw ng Fire Spirit Stone. Sa pagtingin sa kayamanan na kasing pula ng apoy, isang matagumpay na ngiti ang lumitaw sa pagod na mukha ni Lito. Ang susunod na hakbang ay upang polish ito. Pagkatapos nito, ang kuweba ay napuno ng mga tunog ng paghampas at pambubugbog. Makalipas ang isa pang 2 oras. Sa wakas tapos na. Napasigaw si Lito sa pananabik. Sa kanyang kamay ay nakalagay ang isang maliit na punyal na pinakintab mula sa isang Fire Spirit Stone. Susunod, oras na para makilala ng Spirit Artifact ang may-ari nito. May bakas ng kaba sa tono ni Lito habang nagsasalita siya. Sa mundong ito, ang anumang artifact ng espiritu ay may sariling katalinuhan at katangian. Hindi lahat ay kayang kontrolin sila. Sa makatuwid, kapag nais ng isang tao na magkaroon ng isang bagong artifact ng espiritu, dapat niyang itali ito ng dugo. Kung ang isang artifact ng espiritu ay nasakop, ang artifact ng espiritu ay makikilala ito bilang kanyang Panginoon at madaling gamitin ito. Gayunpaman, kung nabigo ang may-ari, malamang na magdusa ito sa backlash ng artifact ng espiritu. Sa makatuwid, napakaraming panganib pagdating sa pagkilala sa isang banal na sandata. Dahil sa kinakabahan at umaasang mood na ito, kinagat ni Lito ang dulo ng kanyang daliri at ginamit ang sarili niyang dugo para gumuhit ng ilang uri ng rune sa spirit artifact. Nang matapos ang simbolo, biglang nagsimulang manginig ng husto ang Fire Spirit Stone. Kabanata 77. Ang punyal ay nanginginig ng higit at mas malakas, at pagkatapos ay biglang, tulad ng isang kidlat, ito ay lumipad palabas. Klang! Tumama ito sa batong pader ng kuweba, na nagdulot ng mga sparks. Pagkatapos, tumalikod ito at sinaksak patungo sa mukha ni Lito. Sa kabutihang palad, handa si Lito. Pinatagilid niya ang katawan para maiwasan ang atake ng punyal at hinawakan ito ng kaliwang kamay. Ngunit sa oras na ito, ang temperatura ng punyal ay tumataas ng tumataas, tulad ng isang piraso ng nasusunog na pulang bakal. Ay hindi. Naramdaman ng mabilis na pagtaas ng temperatura, naramdaman ni Lito na hindi maganda ang takbo, at may manipis na pawis sa kanyang noo. Kung aalis siya sa oras na ito, nakakatakot. Nang malapit nang mahulog ang punyal mula sa kanyang kamay, biglang uminit ang kaliwang palad ni Lito, at pagkatapos ay isang kakaibang pulang ilaw ang sumabog. Iyon na naman ang pakiramdam. Bumilis ang tibok ng puso ni Lito. Gayunpaman, may sumunod pang kakaibang nangyari.
Ang pulang liwanag na bumubuga mula sa kanyang palad na nakabalot sa punyal na gawa sa Fire Spirit Stone. Ang orihinal na di mapakali na sandang ay agad na tumahimik. Nang makita ang eksenang ito, natigilan si Lito. Makalipas ang mahabang panahon, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. What a close call. Muntik na akong mamatay sa kamay ng spirit artifact na pinanday ko. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ibinuko ang kaliwang kamay. Sa oras na ito, nawala ang pulang ilaw, at ang kanyang palad ay hindi naiiba sa dati. Talaga bang gumana ang halik ni Liza? Bulong niya, puno ng pagdududa ang puso niya. Anong uri ng tao ang batang babae na iyon? Isang halik lang iyon. Bakit napakalakas niya na madali niyang mapaamo ang isang spirit artifact na gawa sa Fire Spirit Stone? Nang hindi niya moari ay biglang nagring ang phone niya. Ang nag-aalalang boses ni Fe ay nanggaling sa kabilang linya. Lito, biglang dumating ang mga magulang ko sa Badoc City at sinabing gusto kanilang makita. Bilisan mo at maghanda. Ipapadala ko agad sa iyo ang address. Ako. Bago natapos ni Lito ang kanyang mga salita, ibinaba na ni Fe ang telepono. Umiling ng walang magawa, pinilit ni Lito na ngumiti at sinabing, ang isang babaeng ito. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinadala sa kanya ni Fe ang address ng pulong. Nagayos sandali si Lito at agad na pumunta doon. May 4 na tao ang nakaupo sa marangyang private room ng hotel. Si Senyo at ang kanyang asawa, si Susan, ay nakaupo sa upuan ng karangalan. Si Senyo ay marangal at hindi ngumiti, habang si Susan ay medyo maamo, ngunit ang kanyang mukha ay haggard at siya ay umuubo paminsan-minsan. Sa private room na katabi niya, tamad na nakasandal sa sofa ang isang gwapong binata. Sa kanyang likuran ay nakatayo ang isang seryosong mukhang matandang nakasuot ng kulay abong damit. Sa sandaling ito, ang boses ng isang katulong ay nagmula sa labas ng pinto. Old Master, nandito si Miss. Sa sandaling matapos siyang magsalita, itinulak ang pinto, at matikas na pumasok si Fe na naka-high heels. Sa sofa, puno ng pasyon ang mga mata ng tamad na binata nang tumingin ito sa kanya. Nakasuot siya ng asul na ghost dress, na may light yellow na sinturon na nakatali sa kanyang baywang, na nakabalangka sa kanyang katanji tanging figure. Ang kanyang maselang mukha ay bahagyang gawa sa make-up, at ang kanyang magagandang mga mata ay nakamamanghang. Tatay, nanay. Ngumiti si Fe at naglakad. Ang ngiting ito ay direktang nag-alis ng kaluluwa ng binata, at patuloy itong nakatingin sa kanya ng may mainit na mga mata. At ang kanyang hindi nakukuhang mga mata ay nakaakit din ng atensyon kay Fe. Sino siya? Malamig niyang sinulyapan ang binata at nakakunot ang noon niyang tanong. Bago pa makapagsalita ang mga magulang ng pamilya tumayo ang binata at nagpakilala. Hello, Fe. Ang pangalan ko ay Waray Wu. Ang Wu Group ay ang pamilya ko. Ang Wu's Pharmaceutical Group ay ang pinakamalaking kumpanya ng pharmaceutical sa lalawigan. Ito ay kasangkot sa parmasyutiko, mga high-end na pribadong ospital, kagamitang medikal, at iba pang mga industriya, at ang taunang kita nito ay nireranggo sa nangungunang 5 sa lalawigan. Sa pagbanggit ng kanyang pamilya, isang hitsura ng kasiyahan ang lumitaw sa mukha ni Waray. Para bang hinihintay niyang purihin siya ni Fe. Gayunpaman, hindi nag-react si Fe kahit kaunti. Sa halip, bakas ng galit ang bumungad sa kanyang magagandang mata. Sorry, hindi ako interesado sa pamilya mo. Matapos sabihin iyon ng malamig, inilayo ni Fe ang kanyang mukha. Paanong wala itong kinalaman sa iyo? Ngumiti si Waray. You're my future wife. Mas mabuting magkakilala na tayo. Nang marinig ito, sa wakas ay naunawaan ni Fe kung bakit narito ang young master ng pamilya Wu. Bigla siyang nakaramdam ng inis. I'm sorry. It's impossible between you and me. May boyfriend na ako. Sabi niya sa malamig na boses. Fe, huwag kang bastos. Sa isang tabi, dahan-dahang ibinuka ni Senyo ang kanyang bibig at tumingin kay Fe na may mga mata na puno ng panunuya. Si Fe ay nakaramdam ng labis na pagkakamali at ang kanyang mga mata ay namula. Dad, di ba sabi mo gusto mong makita ang boyfriend ko? Anong ibig mong sabihin ngayon? Haha, boyfriend mo. Siya ba si Lito? Puno ng sama ng loob ang mukha ni Senyo. Nagpadala ako ng isang tao upang mag-imbestiga sa kanya. Ang kanyang pamilya ay isang hamak na maliit na pamilya lamang sa Badoc City. Ang susi ay mahina siya sa kanyang katawan at natanggalan ng karapatang magmana ng posisyon ng ulo ng pamilya. Paano makakapantay ang isang mahinang lalaking walang kapangyarihan sa aking anak? Dad. Dahil wala kang balak na tanggapin siya, bakit gusto mo pa siyang makita? Ang mukha ni Fe ay puno ng kalituhan, at ang kanyang mga mata ay puno ng mga bagbag na puso. Humph! Ang dahilan kung bakit ko siya pinapunta dito ay para makilala niya ang kanyang pagkatao at magkusa na iwan ka. Ngumuso si Senyo.
Sa kanyang pagsasalita, baka sa kanyang matatalas na mata ang lamig at kalupitan. Sa pagtingin sa ugali ng kanyang ama, biglang naramdaman ni Fe ang lamig sa kanyang gulugod. Namuo ang takot sa kanyang puso. Dad, ayaw mo namang gawin yun di ba? No way. I won't let you hurt him even at the cost of my life. Nang marinig ito, napangisi si Senyo. Kung hindi niya naiintindihan ang sitwasyon, hindi niya ako masisisi. Kung tutuusin, ang kombinasyon sa pamilyang Wu ay maaaring magdulot ng tunay na benepisyo sa pamilya Tong. Ikaw naman. Dahil dito, sumigaw si Senyo, at agad na pumasok ang dalawang matataas na bodyguard mula sa labas ng pinto. Alagaan mong mabuti si Miss. Utos niya sa malalim na boses. Oo, Ginoo. Agad na naglakad ang dalawang bodyguard patungo kay Fe at kinokontrol siya mula kaliwat kanan. Ang magagandang mata ni Fe ay kumislap sa galit, at sumigaw siya, Tatay, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ito nag-aalaga sa akin, halatang gusto mo akong ikulong. How dare you? How dare you offend me for a man? Itinaas ni Senyo ang kanyang makapal na kilay, at nadagdagan ang kanyang kawalang kasiyahan kay Lito. Pinadyak ni Fe ang kanyang mga paa, kinagat ang kanyang mapupulang labi, at tumingin sa kanyang ina para humingi ng tulong. Nanay. Nang makitang napakalungkot ng kanyang anak, ang maamong mga mata ni Susan ay puno ng sakit sa puso, ngunit umiling lang siya at sinabing, tama ang iyong ama. Ang kasal ay mahalaga para sa mga pamilyang may pantay na katayuan sa lipunan. Kung makakita ka ng isang mahirap na batang lalaki ngayon, tiyak na pagsisisihan mo ito sa hinaharap. Bago niya natapos ang kanyang mga salita, isang mahinahong boses ang nagmula sa labas ng pinto. Wala kang karapatang magkomento kung magsisisi siya o hindi. Nang marinig ito, natigilan ang lahat at napatingin sa direksyon ng pinto. Isang payat na binata, na mga 18 o 19 na taong gulang, ang hakbang-hakbang. Walang pakialam na sinulyapan ni Lito ang mga tao sa pribadong silid. Ang kanyang mga mata ay labis na kalmado, at ang kanyang walang malasakit na momentum ay ginawa pa nga si Senyo na medyo natigilan. Lito, ang lakas ng loob mong dumating. Sa sandaling naisip niya na ang kanyang magandang anak na babae ay kinuha sa kanya, si Senyo ay nagalit ng husto. Bakit hindi ako maglakas loob? Tinaas ni Lito ang kanyang kilay at nginisyan. Dahil ba nagayos ka ng 12 martial arts practitioner sa madilim na sulok ng kwarto mo? Nang marinig ito, biglang nanlamig ang mukha nitong Chenyo, at ang kanyang mga mata ay kasing laki ng mga kampanang tanso. Paano? Paano mo nalaman? Puno ng hindi makapaniwala ang mga mata niya. Kabanata 78. Tinitigan ni Senyo kay Lito na parang nakakita ng multo. Dahil ang sinabi ni Lito ay ganap na tama. Upang maturuan ng leksyon ang lalaking ito kung kinakailangan, inayos niya ng maaga ang mga tao sa pribadong silid. Bawat isa sa kanila ay malakas at pinalakas, at 12 lang sila. Nang maging berde at maputi ang mukha ni Senyo, casual na umupo si Lito sa upuan, kinuha ang tasa, humigop, at pagkatapos ay sinabi, may 3 sa likod ng screen, 2 sa likod ng florera, 3 sa likod ng kortina, at 4 sa likod ng cabinet. Palabasin mo sila. Ang laki-laki nila na puro pawis. Nakakaawa. Ikaw. Ito ay imposible. Ang mga salita ni Lito ay muling tumama sa tuktok ng ulo ni Senyo na parang kulog. Gulat na napatingin siya kay Lito na parang tinamaan ng kidlat. Hindi lang sa dami ng tao ang alam niya, alam na alam din niya ang posisyon ng lahat. Imposible lang ito. Gayunpaman, si Senyo ay isang makaranasang tao, kaya hindi nagtagal ay kumalma siya. Kung ganoon, lumabas ma kayo. Sa sandaling magbigay siya ng utos, 12 na matipunong lalaki ang lumabas sa bawat sulok ng silid at tinitigan si Lito. Si Lito, sa kabilang banda, ay mukhang kalmado habang mahinahon niyang iniinom ang kanyang tsaa. Malamig na sinulyapan siya ni Senyo at sinabing may seryosong ekspresyon, I asked you to come here this time because I just want to tell you as his father. You are not suitable for her. Please leave her immediately. Puuchi. Nang marinig ito, humagalpak ng tawa si Lito. Siya ay siya, at ikaw ay ikaw. Angkop ba na siya ang kasama ko? Paano mo nalaman? Wala itong kinalaman sa iyo. Ikaw. Natigilan si Senyo sa una, at pagkatapos ay nagalit siya. Good boy? How dare you na pag-alitan ako? Ang huling taong nagsalita sa akin ng ganito ay nabaon sa lupa 10 taon na ang nakakaraan. Kung gayon, natatakot akong mabaigo ka sa pagkakataong ito, biyenan. Ngumiti ng walang pakialam si Lito. Ako ang palaging naghukay ng mga butas at naigil-ilibing ng mga tao. Ang, biyenan, na tawag ni Lito ay labis na ikinagalit ni Senyo. Sa sobrang galit niya ay natawa siya.
Tinitigan niya si Lito gamit ang kanyang malaagila na mga mata at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sinabing, kung gayon, wala kang balak na magkusa na umalis kay Fe. Tiningnan ni Lito si Fe at sadyang ginawang malabo ang ekspresyon sa kanyang mga mata. Well, your daughter is already my woman. Dapat managot ako sa kanya, kung hindi, magiging tanga ako. Sa sandaling sinabi niya iyon, namula si Fe at tahimik na tinitigan siya. Good? Very good. Kung ganoon, sana hindi ka magsisi. Madilim ang mukha ni Senyo, at ang mga kalamnan sa sulok ng kanyang mga mata ay kumikibot ng husto. Kinawian niya ang grupo ng malalakas na lalaki at sinabing, bigyan niyo siya ng leksyon. Tito. Sa sandaling ito, biglang humakbang si Waraywo at nakangiting sinabi, hindi mo kailangang problemayan ang iyong sarili sa ganitong uri ng robe. Tumingin siya kay Waray at lumambat ang kanyang ekspresyon. Saglit siyang nag-alinlangan bago tumango. Salamat sa iyong tulong, Third Young Master Wu. Nagmamayabang si Waray kay Lito, ang mga sulok ng kanyang bibig ay may bahid ng paghamak. Matapos siyang sukatin mula ulo hanggang paa, mas lalong tumindi ang paghamak sa kanyang mukha. Sabihin mo sa akin, gaano mo gustong iwan si Fe? Mayabang niyang sabi. Humigop ng tsaa si Lito at sumulyap kay Waray. Saan nanggaling ang tanggang ito? Sa tingin mo qualified kang magsalita dito? Ikaw. Natigilan si Waray, na palaging nambobola, sa panunumbat ni Lito at agad na nagalit. Gayunpaman, sa harap ng napakaraming tao, lalo na si Fe, kailangan niya maging banayad at linangin. Haha, I'm the third young master of the Wu family. Hindi ako makikipagtalo sa isang tauna na katulad mo. Pinigilan ni Waray ang galit sa kanyang puso, kumuha ng tseke sa bulsa ng kanyang dibdib, at itinapon ito kay Lito. 5 milyon ito. Kunin mo at umalis ka na rito. Sa pagtingin sa tseke na casual na ibinato sa kanya, pinulupot ni Lito ang kanyang mga labi at umiling. Masyadong maliit iyon. Sa sandaling sinabi niya iyon, si Fe ay bahagyang natigilan at hindi alam kung ano ang gagawin ni Lito. Nagtiwala siya kay Lito mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Talagang hindi siya ang uri ng tao na nakakakita sa pera. Kaya lang hindi niya maintindihan ang pakay nito. Si Senyo naman ay nginisyan at sinabi kay Fe, tingnan mo, ito talaga ang itsura niya. Hindi sapat ang 5 milyon. Kumaibot ang sulok ng bibig ni Waray habang nakatingin sa kanya ng masama. Natatakot ako na hindi ka man lang nagkakahalaga ng 50,000. Ang isang tauna na tulad mo ay hindi maaaring kumita ng 5 milyon sa iyong buhay. Payo ko sa iyo na huwag masyadong gaaman. Matapos siyang insultuhan, si Lito ay hindi natinag. Tiningnan niya si Fe na may nakakaintriga na tingin at nakangiting sinabi, para kay Fe, nakipag-bargain ka pa nga ng 5 milyon. Hindi ba siya nagkakahalaga ng 5 milyon sa puso mo? Sa sandaling sinabi niya iyon, hindi lang si Waray, kundi pati sina Senyo at Susan ay natigilan. Parang may sense ang sinabi ng batang ito. Napahiya si Waray at tinitigan ng masama si Lito. Wala siyang ibang hinangad kundi ang saksakin siya hanggang mamatay. Ito ang unang pagkakataon sa buhay ni Third Young Master Wu na siya ay napahiya ng husto. Tumikim siya ng 2 beses, muling itinaas ang kanyang baba ng may pagmamalaki, at sinabing may paghamak, Fe is a priceless treasure in my heart. Tell me, how much do you want to leave her? Nang marinig ito, ang mga sulok ng bibig ni Lito sa wakas ay kumulat sa isang masayang ngiti. Dahan-dahan niyang iniunat ang isang hintuturo. Napakunot ang noo ni Waray nang makita niya ito. 10 milyon. Kainis ka talaga, mabaho kang taunan. Pagkatapos, sinulyapan niya ang magandang Fe sa tabi niya at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Tumango siya at sinabing, okay, 10 milyon is 10 milyon. Marami akong pera. Hindi. Umiling si Lito, at dahan-daang sinabi, hindi 10 milyon ang sinasabi ko, kundi 100 milyon, unit, dolyar. Puff! Si Senyo, na umiinom ng tsaa, ay tumalsik ng isang subo ng tsaa nang marinig niya ito. Nakipagpalitan siya ng tingin kay Susan. Malinaw na naramdaman nilang dalawa na hindi tama ang utak ni Lito. Nang marinig ang mga salita ni Lito, tumawa si Waray ng malakas. Nagkamali ka ba ng pag-inom ng gamot? Alam mo ba kung magkano ang 100 milyon? $1. Kalalabas mo lang ba sa mental hospital, di ba? Gayunpaman, sa susunod na segundo, ang kanyang nakabukang bibig ay biglang napuno ng kung ano. Agad na napuno ng maasim na amoy ang kanyang bibig. Sina Senyo at Susan, na nakaupo sa gilid, ay wala ng oras na mag-react. Nakita na lang nila si Lito na biglang may kinuha mula sa mesa at pinasok sa bibig ni Waray. Wala pang 1 segundo ang buong aksyon, kaya wala silang oras para paalalahanan siya.
Nang makita niya ito ng malinaw, napagtanto niya na ang nasa bibig ni Waray ay talagang isang basahan na inilagay sa mesa. Bah! Iniluwa ni Waray ang basahan. Nang makita niyang basahan iyon ay agad siyang nag-retch. Nang makita ito, si Fe, na hindi naging masaya, ay hindi napigil ang tumawa habang tinatakpan ng kanyang mga kamay ang kanyang bibig. Ang pagkilos na ito ay direktang nagpagalit kay Waray. Ipinanganak siya sa kilalang pamilyang Wu at ang pinakapaboritong bunsong anak. Siya ay ipinanganak na may gintong kutsara sa kanyang bibig at lumaki sa mga kamay ng lahat. Hindi pa siya nakaranas ng ganitong hinaing. Damn it, little bastos, nililigawan mo si kamatayan. Ang gwapo niyang mukha ay baluktot at baluktot sa mga sandaling iyon. Maging si Senyo ay may bakas ng takot sa kanyang mga mata nang makita niya kung gaano kagalit si Waray. Kung tutuusin, masyadong makapangyarihan ang pamilyang Wu na kinabibilangan niya. Kahit na ang kilalang Senyo Tong ay mas mababa sa pamilya Wu. Gayunpaman, tulad ng lahat ay tahimik, si Lito ay mukhang walang malasakit, na parang hindi niya alam kung paano ilarawan ang takot. Ninitian niya si Waray. What's wrong? Ayaw mo ng basahan. Mas malinis ang basahan kaysa sa bibig mo. Ang mga salita ni Lito ay direktang nagpasipsip kay Senyo ng malamig na hangin. Tapos na. Sa pagkakataong ito, lubos na magagalit si Waray. Kung sasaktan niya ang pamilya Wu, malamang na mamatay itong si Lito. Gayunpaman, hindi ito ang pinaka-inaalala niya. Kung sinisisi ito ni Waray sa pamilya Tong, magwawakas ang magagandang araw ng pamilya Tong. Oo naman, pagkatapos marinig ang panunuyan ni Lito, galit na galit si Waray na muntik na siyang sumabog. Utos niya sa matanda na nakasuot ng kulay abo na nasa likod niya sa madilim na boses. Uncle Gulayat, patayin mo itong bastos na hindi alam ang kalawakan ng langit at lupa. Kabanata 79. Oo, young master. Bahagyang tumango ang matandang nakasuot ng kulay abong roba, humakbang pasulong, at tinitigin si Lito ng tuwid na mukha. Isang kahihiyan sa akin ang pagpatay sa mahihina, kaya sana ay mas maging may malay ka sa sarili mo. May fruit knife sa ibabaw ng mesa, at maaari mo itong tapusin mag-isa. Ang kanyang madilim na berdeng mga mata ay malamig at mabangis, tulad ng mga mata ng isang ahas. Kahit sinong tumingin sa kanila ay hindi maiwasang manginig. Sa pagtingin sa pares ng mga mata na iyon na hindi mukhang mata ng tao, si Fe ay nanginginig ng husto. Puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Lito. Haha, old master, what a coincidence. Hindi ako mahilig mangbuli ng masasamang matatanda. Napangiti naman si Lito. Tinuro niya ang mababang kabinet sa tabi niya. Mukhang napakatibay ng kabinet na iyan. Bakit hindi mo nalang patayin ang sarili mo? At least iiwan mong buo ang bangkay mo. Nang marinig ito ng matandang naka-gray na roba, agad na nagdilim ang kanyang mukha, at pinandilatan niya si Lito na may malungkot na ekspresyon. Hindi mo talaga alam kung ano ang makakabuti para sa iyo. Ngayon, hahayaan kitang matikman kung ano ang ibig sabihin ng mamuhay na mas masahol pa sa kamatayan. Pagkatapos noon ay dahan-dahan niyang itinaas ang kanang kamay. Inilagay ng matanda ang kanang kamay sa likod at tinakpan ito ng malapad na manggas. Ang kanang kamay niya ay mahigpit na nakapulupot. Sa sandaling ito, dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang manggas. Nang makita nila ang kamay na iyon, lahat ng naroroon, maliban kay Waray, ay huminga ng malalim ng malamig na hangin. Maging ang mga mata ng nakakaalam na si Senyo ay napuno ng takot nang makita niya ang kamay. Ito ay dahil ang kanyang dalawang kamay ay 2 hanggang 3 beses ang laki ng isang ordinaryong tao. Ang pulang kulay ng mga kalamnan ay nakakulot na parang mga dragon, at ang mga berdeng ugat ay tumalon ng ligaw. Ang kanyang mga kuko ay kasing talas ng mga kutsilyo habang kumikislap ang mga ito na may kulay berdeng malamig na liwanag. Ang kamay na iyon ay hindi pag-aari ng tao. Tila ito ay nakakabit sa kuko ng isang sinaunang mabangis na hayop sa palso ng tao. Ghost Hand Gulayat, isa ka talagang Ghost Hand Gulayat. Gulat na sigaw ni Senyo. Laking gulat niya kaya nawalan siya ng balanse at napaatras ng ilang hakbang. Haha, hindi inaasahan na may isang tao sa mundong ito na makakakilala nitong kamay ko. Bahagyang ngumiti ang matanda na nakasuot ng kulay abo. Gayunpaman, walang bahid ng init sa loob ng ngiting iyon. Sa halip, nagdulot ito ng lamig sa kanyang gulugod. Sa kumpirmasyon ng matanda, tumingin si Senyo kay Lito. Lito, hindi ito kasing simple ng usapin sa pagitan mo at ni Fe ngayon. Pinapaalalahanan kita na dapat kang humingi ng tawad kay Third Young Master Wu ngayon din at umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon, kung hindi. Dahil dito, siya ay nanginginig ng husto at sinabi sa mahinang boses, mamamatay ka ng malungkot, napakalungkot na hindi mo maiisip.
Bagamat dati ay hindi gusto ni Senyo si Lito, gusto lang niya itong turuan ng leksyon at hayaan itong iwan ang kanyang anak. Ayaw niyang patayin siya. Pagkatapos ng lahat, si Lito ay isang taong nagustuhan ng kanyang anak. Kung papatayin niya siya, malamang na hindi siya mapapatawad ni Fe sa buong buhay niya. Ngunit ngayon, sa hitsura ng Ghost Hand Ancient Fiend, ang mga bagay ay medyo wala sa kanyang kontrol. Tay, napakalakas ba nitong si Gulayat? Hindi maiwasang magtanong ni Fe nang makitang hindi maganda ang ekspresyon ng kanyang ama. Nang marinig ito, tumango si Senyo, puno ng takot ang kanyang mukha. Bata ka pa, kaya hindi mo pa nababalitaan ang pangalan niya. 20 taon na ang nakalipas, isa siya sa 4 na dakilang killer sa hilaga ng Yangtze River. Sa isang gabi, napatay niya ang mahigit 100 miyembro ng Zhou family. Wala pa raw nakitang kumpletong katawan noong mga oras na iyon. Durog ang bungo nila at natanggal ang mga laman loob. Sa eksena, nang marinig ang mga salita ng kanyang ama, namutla ang mukha ni Fe, ngunit may natitira pa ring kislap ng pag-asa sa kanya. Gayunpaman, napakalakas din ng kung fu ni Lito. Nakita ko sa sarili kong mga mata na natalo niya ang isang malakas na lalaki na lumaki sa martial arts club. Baka matalo niya si Gulayat. Imposible talaga. Mariing umiling si Senyo. Noong panahong iyon, mayroong 50 martial artists sa pamilya Zhou, 15 sa kanila ay mga inner strength warrior, at isang martial arts master ang nakaistasyon doon, ngunit sila ay napatay din ng kanyang makamulto na kamay. Si Lito ba na ito ay mas makapangyarihan kaysa sa isang martial arts master? Guro. Lumiit ang mga mata ni Fe at hindi niya napigil ang manginig. Dapat pansinin na sa mundo ng martial arts ng Low Country, ang paglilinang ng martial arts ay nahahati sa maraming antas. Ang unang antas ay ang pinakamababang antas ng external strength martial arts practitioners. Karamihan sa mga martial arts practitioner na ito ay mayroon lamang malupit na puwersa, at nanalo sila sa pamamagitan ng pag-asa sa kanilang pambihirang lakas at kasanayan sa pakikipaglaban. Ang pinakamababa ay 80% ng mga martial arts practitioner. Kung ang isang martial artist ng external strength ay lumampas sa kanyang sariling mga limitasyon at naging isang martial artist ng internal strength, mahahati siya sa Young Master, Middle Master, Master, Yuan Master, Young Master, Middle Master, Great Master, at iba pa ayon sa kanyang martial arts level. Sa pangkalahatan, kabilang sa natitirang 20% Wojin Euro Weiji mga martial arts practitioner, wala pang isang kasampo sa kanila ang maaaring magsanay sa Master Realm. Mula dito, makikita na sa mundo ng martial arts, ang isang master ay isang bihirang pag-iral, at ang kanyang lakas ay hindi rin maaabot ng karamihan sa mga martial arts practitioners. Gayunpaman, kahit na ang isang makapangyarihang master ay pinatay ng ghost hand ni Gulayat. Kung ganoon, ang lakas ni Gulayat ay maaaring umabot man lang sa antas ng isang Yuan master. Talagang nakakatakot. Sa pag-iisip nito, ang magandang mukha ni Fe ay agad na namutla. Uncle, you're absolutely right. So what if he's a master? Hindi ba patay na siya matapos maging subordinate ni Uncle Gulayat? Nakikinig sa pag-uusap ng mag-amang tong kampante si Waray. Sinabi niya kay Fe, Fe, kung pipiliin mong iwan siya, magagawa ko siyang mamatay ng mabilis na kamatayan. Kung hindi, magaling si Uncle Gulayat sa pagbunot ng mga organo ng tao. Napakabilis niya kaya hindi siya agad mamamatay. Sa halip, makikita niya ang kanyang bituka sa buong sahig. Sobrang curious ako. Sa oras na iyon, ang ekspresyon sa mukha ni Lito ay dapat na napaka-interesante. Ang mga salita ni Waray ay naging sanhi ng matinding panginginig ni Fe. Ako. Kahit na galit siya kay Waray, nanginginig pa rin ang puso niya dahil kay Lito. Pagkaraan ng ilang sandaling pag-alinlangan, sa wakas ay napagpasyahan niya. Kung payag kang palayain siya at palayain siyang ligtas, papayag ako sa kondisyon mo. Bahagyang nanginginig ang boses ni Fe, at umiiyak na siya, ngunit handa siyang gawin iyon, hanggat ayos lang si Lito. Pagkasabi nito ay marahas ding nayanig ang puso niya. Walang kamalay-malay, walang sino man sa kanyang puso ang maaaring palitan si Lito. Handa pa siyang isuko ang kanyang kaligayahan sa natitirang bahagi ng kanyang buhay kapalit ng kaligtasan nito. Hahaha. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Waray. Pagkatapos ng malakas na pagtawa, hinawakan niya ang payat na baywang ni Fe. Lito, buksan mo ng husto ang iyong mga mata ng aso. Ang iyong katayuan ay mababa, at wala kang kakayahang talunin ako. Ngayon, kahit ang iyong pinakamamahal na babae ay nasa aking mga bisig. Sa harap ko, ikaw ay isang ganap na walang kwentang basura. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang malakas na pakiramdam ng paghamak at pagpapakitang tao. Bakit ang bastos mo? Tila hindi narinig ni Lito ang boses ni Waray.
Ang kanyang malalim na mga mata ay nakatuon kay Fe. Itinuro niya si Waray at sinabing, kahit ano pa man, hindi kita papayagang magpakasal sa ganyang walang alam. Umiling si Fe, ibinaba ang kanyang mga mata, at tumulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Nang marinig ito, saglit na natigilan si Waray. Nang matauhan siya, namula ang mukha niya at nagngangalit siya. Do you dare na pag-alitan ako? May mga tao talaga na hindi takot sa kamatayan. Okay, tutuperin ko ang wish mo at ipapadala kita sa langit. Mag-uutos na sana siya kay Gulayat, ngunit sa isang kisap mata, nawala ang figure ni Lito. Puno ng pagkabigla ang mukha ni Waray. Bago siya magpakita ng ekspresyon ng pagkagulat, lumitaw si Lito sa kanyang harapan sa isang kisap mata. I'm not interested. You can explore the way first. Bahagyang ngumiti si Lito, na nagpakita ng isang subo ng mapuputing ngipin. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at binigyan ng isang malakas na sampal ang mukha ni Waray. Whoosh! Ang sampal na ito ay tila nagawang ibagsak ang mga bundok at ibagsak ang mga dagat, na may lumalakas na momentum. Nagkaroon pa ng dagandong sa hangin. Pak! Maging si Gulayat na nakatayo sa isang tabi, ay walang oras para pigilan ang sampal na ito. Sa oras na napagtanto niya kung ano ang nangyayari, pinalipad na siya. Boom! Nabangga siya sa kabinet. Ang kalahati ng mukha niya ay namamaga na parang ulo ng baboy. Ibinuka niya ang kanyang bibig, at lumipad ang kalahati ng kanyang mga ngipin. Lumuwa siya ng isang bibig ng dugo. Kabanata 80. Ghost Hand Gulayat, tama ba? Casual na sinulyapan ni Lito si Waray, na ang mga mata ay dumudura ng dugo. Sa isang mahinang ngiti at malamig na tingin sa kanyang mga mata, tinitigan niya si Gulayat at sinabing, hindi ko alam kung alin sa aking mga kamay at sa iyo ang mas makapangyarihan sa iyong paningin. Nakatitig kay Waray, na dumudura ng dugo, ang mukha ni Gulayat ay naging mas pangit kaysa kung siya ay sinuntok. Sa sobrang bilis ng bata ay hindi niya namalayan. Ito ay hindi kapanipaniwala. Isang malamig na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata, at ang kanyang mukha ay napakakulimlim na halos tumulo sa tubig. Boy, ang bilis mo talaga, pero in terms of lethality, you are still too young. Pagkatapos nito, idiniin niya ang kanang kamay sa mesa, dinampot ang fruit knife gamit ang kaliwang kamay, at biglang sinaksak ang kanang kamay. Klang! Sa sandaling hawakan ng fruit knife ang likod ng kanyang kamay, agad itong naputol sa 2 piraso, ngunit hindi nasaktan ang kanyang kamay. Wala man lang bakas nito. Ang eksenang ito ay nagdulot ng hindi makapaniwalang hitsura sa mga mukha ng iba, na parang nakakita lang ng multo. Sa sandaling ito, nagkatinginan si Senyo at ang kanyang asawang si Susan. Pareho silang natakot. Ubo, ubo, ubo. Mapatla ang mukha ni Susan, at ibinaba niya ang kanyang ulo at umubo. Tumingin siya kay Lito ng may mas maamong mga mata kaysa dati. Lito, ang sinabi mo kay Fe kanina ay naiintindihan ko na kung gaano ka kasincere kay Fe. Kung bumalik ang panahon, kahit hindi pumayag ang ama ni Fe, papayag ako sa relasyon ninyo. Natigilan siya saglit, ngunit may mga luha sa kanyang mga mata. Mahal, anong pinagsasabi mo? Ngumuso si Senyo, ngunit ang kanyang momentum ay mas mahina kaysa dati. Hindi mo ba masasabi? Napaluha si Susan. Kung siya ay mamatay, ang ating anak na babae ay mamamatay kasama niya. Nang marinig ito, ang buong katawan ni Senyo ay nanginginig ng husto, at tumingin siya kay Lito na may komplikadong ekspresyon. Bitek. Dinurog ni Gulayat ang kalahati ng kutsilyo sa kanyang kamay at tinitigan ng masama si Lito, tulad ng isang makamandag na ahas na handang atakihin ang biktima nito anumang oras. Anak, sa tingin mo ba ay kwalipikado ang iyong mga kamay na makipagkompetensya sa akin? Nang marinig ito, umiling si Lito nang walang pag-aalinlangan. Hindi ko ine-expect na ganoon ang reaksyon niya. Tuwang-tuwa si Gulayat. Nang malapit na siyang tumawa ng malakas, casual na sinabi ni Lito. Siyempre hindi pwede. Hindi naman gaanong pangit ang mga kamay ko. Ano? Ang mga talukap ng mata ni Gulayat ay kumaibot at ang kanyang mukha ay puno ng galit. How dare you say na pangit ang kamay ko? Mamamatay ka sa kamay na ito mamaya. Puputulin ko yung bituka mo at ipasok sa bibig mo. Habang nagsasalita siya, bigla niyang itinaas ang malaking kamay, dala nito ang balkzo ng hangin. Isang mahinang amoy ng dugo ang bumuga mula sa hangin. Hindi. Lito, tumakbo ka. Sabik na sabik si Fe kaya namumula ang kanyang mga mata. Gusto niyang sumugod, ngunit mahigpit siyang hinawakan ng kanyang ina, si Susan. Fe, kahit pumunta ka doon, hindi mo siya may iligtas. Lumingon si Susan kay Senyo at sinabing may pulang mata, may naiisip ka bang paraan? Sumimangot si Senyo at naikuyom ang kanyang mga kamay sa mga kamao. Siya ay lubhang nalilito.
Hindi naman sa ayaw niyang iligtas ang mga tao, ngunit kapag kumilos na siya, magiging kalaban niya si Waray. Kasabay nito, magiging kaaway din siya ng buong pamilya Wu. Sa oras na iyon, ang buong tong group ay ililibing kasama niya. Sa sandaling ito, dahan-daang itinaas ni Lito ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay kasing kalmado ng tahimik na lawa sa maaraw na araw. Walang ni isang ripple sa kanila. Ang bulong-bulungan ay nagsasabi na mayroong isang napakalaking mabangis na hayop sa pulang kaparangan. Nakasuot ito ng itim na balahibo at ang mga kuko nito ay eskarlata na pula. Ito ay napakalaki at napakabangis. Ang mga malalaking kuko nito ay hindi magagapi. Ang halimaw na ito ay tinatawag na Red-Clawed Madlion. Ito ay may napakalaking magic power ng kanyang mga kuko na ang mga martial artist ay magugustuhan, at kung papatayin mo ito ng matalim, mangyaring papatayin mo ang iyong lakas. Sa tono na hindi masyadong mabilis o masyadong mabagal, walang pakialam na sinabi ni Lito. Ang mga salitang ito ay naging sanhi ng pakiramdam ni Gulayat na para siyang tinamaan ng kidlat. Biglang nanlaki ang masama niyang mga mata sa hindi makapaniwala. Bagamat hindi siya umimik ay nasa estado na ng pagkabigla ang kanyang puso. Paano nalaman ng isang batang tulad niya ang tungkol sa Red-Clawed Madlion? Paano niya nalaman na ang may dugong Red Claw ay maaaring magpalakas ng lakas ng isang tao? Gayunpaman, hindi nagtagal ay napigilan niya ang kanyang pagkagulat at pinilit ang isang mapait na ngiti sa kanyang mukha. Dahil alam mo ang pinagmulan ng aking kamay, dapat mong malaman ang kapangyarihan nito. Sa tingin mo ba matatalo mo ako gamit ang iyong mga kamay? Umiling si Lito at tapat na sumagot, hindi ko siya kayang talunin. Ang mga hubad na kuko ay hindi masasaktan, at ang kulog ay hindi makakatama sa kanya. Kung lalaban ako ng walang kamay, mamamatay lang ako. Ang mga salita ni Lito ay nagparamdam kay Fe na parang nahulog siya sa isang ice cellar. Nakita niya itong lumaban sa isang daang kaaway, at nakita rin niya itong sinuntok ang isang malakas na lalaki na kasing lakas ng isang lumilipad na bundok. Naniwala siya sa lakas niya. Ngayon pa lang, nakakaharap na siya sa nakakatakot na kalaban gaya ni Gulayat. Gayunpaman, sa sandaling ito, inamin niya na mamamatay lamang siya. Kung mamatay ka, susundan kita. Unti-unting bumagsak ang isang napakalinaw na luha mula sa kanyang mukha, na puno ng kawalan ng pag-asa. Napatawa si Gulayat sa sinabi ni Lito, at mayabang niyang sinabi, hahaha. Mukhang may utak ka pa. Pumunta sa kamatayan. Sa isang kisap mata, bumungad sa kanyang mga mata ang isang masamang hangarin ng pagpatay. Ikinawit niya ang kanyang higanting kamay at sumugod patungo sa tiyan ni Lito sa hugis ng kuko ng agila. Damn it! Ancient Ghost Hand Gulayat. Sa oras na ito, hinampis ni Senyo ang mesa at tila nakapagdesisyon na. Puno ng bangis ang kanyang mga mata, at malakas niyang inutusan ang 12 nasasakupan, pigilan mo ang matandang multo na iyan. Ang kanyang mga salita ay nakakagulat hindi lamang sa 12 malalakas na lalaki, kundi pati na rin sina Fe at Susan. Naramdaman ng maningning na mga mata ng mag-ina, ang mukha ni Senyo ay nanlamig, at sinabi niyang walang magawa, hindi ko ginawa ito para sa lalaking iyon, si Lito, ginawa ko ito para kay Fe. Tay, salamat. Biglang dumating ang sorpresa kaya napangiti si Fe. Gayunpaman, ang 12 malalakas na lalaki, na nakakita ng lakas ni Gulayat, ay nag-alinlangan at hindi nang ahas na humakbang pasulong. Damn it! Ano pang hinihintay nyo? Naikuyom ni Senyo ang kanyang mga kamao at sinabi sa malakas na boses, kung mapipigilan nyo siya, bibigyan ko kayo ng tig-1,000,000. 1,000,000. Nang marinig ito ng mga taong iyon ay agad na nagliwanag ang kanilang mga mata. Pinagsalikop nilang lahat ang kanilang mga kamay at hinaranggan ang daan sa pagitan ni Gulayat at Lito. Mayroon kaming 12 na tao. Kung lalabanan namin siya ng magkasama, tiyak na hindi siya mapapantayan para sa amin. Ang 12 sa kanila ay nag-usap sa isa't isa at pagkatapos ay pinalibutan si Gulayat. Ang malamig na mga mata ni Gulayat ay dumaan sa 12 tao. Ang kanyang tingin ay malinaw na nakatingin sa 12 basura. How dare an external strength martial artist na pigilan ako? What a joke! Habang nagsasalita siya, ang 12 tao ay sumugod patungo kay Gulayat na may dalang lahat ng uri ng armas, tulad ng mga punyal at machete. Isang grupo ng mga basura na hindi karapat-dapat na mamatay. Bahagyang ipinikit ni Gulayat ang kanyang mga mata. Inihayag niya ang nakakatakot na malaking kamay na iyon. Isang malamig at masamang aura ang malabong nananatili sa ibabaw nito. Sa oras na ito, ang mga mata ni Lito ay biglang lumiit, at siya ay sumigaw, umalis. Gayunpaman, huli na.